Narinig ni Alessa ang mga bulong habang hinihila niya ang kartilya. Hingal at halos hindi na makahinga sa bigat. Buntis pero kargadora? Naku, desperada siguro yan sa pera. Siguro iniwan ng tatay ng bata. Kaya ayan, nagbubuhat pa rin ng kahon. Napapikit siya sa tiyan, pinipigilan ng luha. Tumawa ang receptionist nang makita siya. Hoy, hindi ka dapat dito. Sa likod ang daan ng mga kagaya mo. Baka madumihan pa ang lobby namin. Napayuko si Alessa. Nanginginig sa pagkapahiya, pero nagpatuloy. At doon niya nakita ang janitor na bumagsak sa sahig. Walang kumikilos, habang lahat ay nakatingin lang. Siya lang ang tumakbo. Ito palang magbabago ng buhay niya nang nagikuan kinabukasan ang buong kumpanya sa kanya. Dahil bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. bilisan mo, Alessa, hindi yan uubra sa bagal mo. Sigaw ng supervisor na si Mang Ruel habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ang tinig nito ay parang palaging galit, kahit hindi naman kailangan. Hingal na hingal si Alessa habang hinihilang kartilyang puno ng mabibigat na kahon. Ang t-shirt niya ay basang-basa ng pawis at ang tiyan niya halatang 7 buwan nang lumalaki. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga bulungan sa paligid. Grabe, buntis tapos kargadora pa rin? Nako, desperada siguro sa pera yan. Baka iniwan ng tatay ng bata kaya nagtitiis. Dapat nasa bahay na lang yan hindi sa bodega. Pinikit na lang ni Alessa ang mga mata. Pilit na binabaliwala ang bawat salitang tumatama sa kanya. Sanay na siya. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. Nakapikit siya sa tiyan niya na parang sinasabing, konti na lang anak, kakayanin natin. Sa bawat pag-angat niya ng kahon, ramdam niya ang bigat, hindi lamang sa katawan kundi pati sa dibdib. Napatingin siya sa mga kasamahan. Karamihan ay lalaki. Pawisan din pero mas magaan ang trabaho. May ilan pa nga nakaupo lang, nagsi-cellphone. Habang siya ay halos mawala ng hininga sa pagod. Pagkatapos ng shift, nakaupo siya sa gilid ng kahon, humihinga ng malalim. Tara, Alessa, inom muna tayo. Yaya ng isa. Umiling lang siya. Pass muna, kailangan ko umuwi agad. Hindi na siya nagtanong pa at tuloy-tuloy lang sa pag-aayos ng gamit. Paglabas niya ng warehouse, sinalubong siya ng mainit na hangin at alikabok. Ang daan pa uwi ay madilim. Sementong basag-basag at tanging liwanag mula sa poste ang gabay niya. Hawak niya ang maliit na bag at sa kabilang kamay naman ang lumang cellphone na may basagang screen. Habang naglalakad, naalala niya mga sinabi ng mga katrabaho. Parang paulit-ulit na echo sa isip niya. Bakit ba kasi ako pa? Ang dami namang trabaho sa mundo. Pero eto pa talaga napunta sa akin. Mahinang bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang iniling ang ulo. Hindi. Kailangan ko maging matatag. Para sa anak ko. Pagdating niya sa maliit nilang inuupahan, isang kwartong may sira-sirang bintana at manipis na kortina, agad siyang bumagsak sa lumang kama. Lola, andyan ka? Sigaw niya pero walang sumagot. Malamang ay nasa kabilang bahay pa si Lola Nene, naglalaba. Kinuha niya ang lumang larawan sa mesa. Siya at ang lola niyang laging nakangiti. Lola, konti na lang. Pag may ipon na ako, lilipat tayo ng mas maayos na lugar. Nginitian niya ang larawan, pero hindi na napigilan ng pagtulo ng luha. Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Nag-alangan pa nga siyang sagutin, pero kalaunan ay pinindot din. Hello? Good evening, Miss Alessa? From Quick Move Delivery. May urgent request sa'yo. Isa sa mga big clients natin. Kailangan ng special delivery ngayon din, kung pwede. Ngayon po? Mas mahina niyang tanong, sabay tingin sa oras. 8:47 p.m. Oo, importanteng package. Tomorrow morning ang deadline. Malaking tip daw kapag na-deliver mo ng maayos. Corporate building sa city center. Send ko sa'yo location. Natigilan siya. Corporate building?
Hindi pa siya nakapasok sa ganoong klase ng lugar. Copy po. Sagot niya kahit na may kaba. Pagkababa ng tawag, napahawak siya sa tiyan. Anak, mukhang may bagong laban tayo Kinuha niyang maliit na backpack at sinigurong may baon na tinapay at tubig. Habang nag-aayos, napansin niya ang lumang sapatos na halos punit na ang talampakan. Napabuntong hininga na lang siya. Kaya pa to, kahit isang araw lang ulit. Paglabas niya ng bahay, tahimik na ang paligid. Ang mga ilaw sa kalye ay nangingitim na. Ang hangin ay malamig. Isinakay niya ang kartilya sa tricycle at tumingin sa langit. Lord, sana kayanin ko to. Pagdating niya sa syudad, ibang-iba ang paligid. Ilaw, mga kotse, matangkad na gusali. Sa bawat kanto may mga tao nakasuit at high heels. Samantalang siya, nakapambahay na jacket at maong. Habang nilalakad niya ang daan, hindi niya maiwasang mapatitig sa mga salaming pader ng mga building. Nakikita niya ang refleksyon niya. Pawisan, pagod, buntis. Pero sa loob ng salamin, puro tao na maayos ang bihis at mukhang walang problema. Parang ibang mundo. Mahina niyang bulong. Tinigil niya ang kartilya sa harap ng nakataas na gusali. Ang pangalan nito nakasulat sa marmol, Ramiro Holdings Corporation. Tinignan niya ang litrato sa cellphone. Iyon nga ang address. Hinigpitan niya ang hawak sa kartilya. Huminga ng malalim at tumingin pataas. Ang liwanag mula sa lobby ay halos nakakasilaw. Parang sinasabi, hindi ka nababagay dito. Ngunit sa halip na umatras, mas sinigpitan niya ang kapit sa hawakan. Wala nang atrasan. Para sa anak ko. Isang patak ng ulan ang tumama sa kanyang kamay. Sumunod ay ambon, pero hindi siya gumalaw. Nakatayo siya sa gitna ng harap ng gusali. Basang-basa, pagod, ngunit matatag. Ang mga ilaw sa loob ng lobby ay kumikislap at sa bawat kislap, sumasalamin doon ang mukha niya. Isang buntis na kargadora, handang harapin ang mundo. Nakatayo si Alessa sa harap ng marble glass, skyscraper, hawak ang delivery cart, handa nang harapin ang kapalaran. Napatingala siya. Ang kisame may mga ilaw na kumikislap para mga bituin. Ang mga taong dumadaan ay naka-heels, nakasuit at may bitbit na laptop. Walang pumapansin sa kanya, maliban sa mga matang dumudula sa kanya mula ulo hanggang paa. Hoy ma'am, sa likod po ang daan ng delivery. Sabi ng guard na agad siyang hinarang. Magalang siyang ngumiti. Sir, may instruction po na dito ko daw po ihatid. Urgent po para sa Ramiro Holdings. Kahit na. Sagot ng guard, sabay kindat sa kasamang nagbabantay. Hindi kasi pwedeng kartilya mo dito. Baka maggasgasan ng sahig. Naka-marble to, ha? Napayuko siya. Nanginginig sa hiya. Pero pilit na nagpapaliwanag. Sandali lang po, sir. Tatagilid lang ako sa gilid. Promise, mabilis lang to. Mula sa receptionist desk, isang babae na nakapulidong uniforme at may makapal na lipstick ang natawa. Uy, baka maggasgasan ng mga sahig natin. Sabay tawa pa ng malakas. Diyos ko, buntis pa ata yan. Di ba bawal yan sa labor? Bulong pa ng isa na hindi man lang tinago ang ngisi. Ramdam ni Alessa ang init ng kanyang pisngi. Gusto niyang sagutin. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang choice. Pero pinili niyang manahimik. Hinila niya ang kartilya. Marahan, halos dahan-dahan lang para huwag mag-ingay. Sa bawat metro, naririnig niya ang mahihinang halakhak, mga tikhim at mga bulong na alam niyang tungkol sa kanya. Ang kapal din ng mukha mo, no? Dito ka pa talaga dumaan? Akala mo siguro belong siya dito. Ang bawat salita ay parang tinik na tumutusok sa likod niya. Pero sa halip na tumigil, mas sinigpitan niya ang hawak sa hawakan ng cart. Pagdating sa elevator lobby, sinubukan niyang sumenyas sa receptionist. Ma'am, saan po dito ang receiving area ng executive floor? Tanong niya ng mahinahon. Tumigil sandali ang babae. Sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang tiyan. Executive floor? Sabay taas ng kilay. Sure ka? Hindi ka naman yata bagay na umakyat doon. Delivery lang po, sagot ni Alessa.
Ngumisi ang receptionist. Ngumuyang, ginangasab ang chewing gum at sinadyang pabagal. Teka nga, baka mali ang address na nakuha mo. Yung mga ganitong deliveries, dapat sa service entrance hindi dito sa lobby. Sa likod niya narinig niya ang mahinang tawanan ng dalawang security staff. Baka naman gusto ni Miss na magpa-aircon lang dito. Biro pa ng isa. Baka naghahanap ng tatay ng baby niya. Sabay tawa ng malakas. Tumigil si Alessa. Dama niya ang biglang pag-init ng dibdib niya. Parang may sumabog na apoy sa loob. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin wala silang karapatang manghusga. Pero nang mahawakan niya ang kanyang tiyan, napahinga siya ng malalim at pumikit. Hindi naman ako andito para makipag-away. Mahinang sabi niya sa sarili. Trabaho lang to. Tapos aalis din ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa reception desk. Inabot ang papel ng delivery. Ma'am, pakicheck lang po kung tamang address. Napilitan ng receptionist na tanggapin ang papel. Tiningnan nito sabay irap. Ramiro Holdings, main floor. Ayun nga, executive delivery. Pero next time dumaan ka sa likod. Ayaw ni Sir Ramiro ang mga maduduming cart dito. Ngumiti si Alessa kahit gustong-gusto niya nang tumulo ang luha. Salamat po. Mahinahon niyang sagot. Sabay baw ng kaunti. Habang hinihila niya ang cart papunta sa gilid ng elevator, may lumapit na janitor na naglalabas ng mop. Sandali siyang tumigil para bigyan ng daan. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ulit ang mga bulungan. Ang tapang din Kung ako yan, hiyang-hiya na ako. Kasi nga, desperate. Alam mo na, para may panggatas. Pinikit ni Alessa ang mga mata. Parang lahat ng ingay sa paligid ay naging iisang tunog. Puro pangmamaliit. Puro sa ilalim ng lahat ng iyon. May boses sa loob niya na bumubulong. Huwag kang sumuko. Pagdating sa elevator, nakita niya ang refleksyon niya sa salaming pinto. Basang buhok, pawisang noo, at isang kamay na mahigpit na nakahawak sa tiyan. Tumingin siya sa sarili, hindi para kaawaan, kundi para paalalahanan. Hindi ako mahina, bulong niya. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa kanila kung bakit ako nandito. Tumunog ang elevator. Sandali siyang napatingin. Ngunit bago pa man siya makapasok, napahinto siya nang marinig ulit ang receptionist. Grabe, kung ako yung boss, hindi ko papapasukin yan. Naka-uniform pa naman tayo dito tapos siya parang galing sa palengke. Napakapit si Alessa sa kartilya. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib. Pero imbes sa sagutin, pinili niyang ngumiti. Isang ngiting pilit pero may tapang. Huminga siya ng malalim at marahang pumasok sa elevator. Habang sumasarang pinto, tinitigan niya ang refleksyon niya sa salamin. Para saan ako? Bulong niya. Kahit ilang beses pa nila ako maliitin, hindi ako titigil. At sa sandaling iyon, habang napapataas ang elevator, ramdam niya ang kabog ng dibdib. Takot, kaba, pero may halong lakas. Alam niyang hindi siya bahagi ng mundong ito, pero hindi rin siya aalis hanggang hindi niya natatapos ang sinimulan. Hawak-hawak pa rin niya ang kartilya ng mga kahon nang bigla siyang harangin ng isang lalaki sa uniforme ng maintenance. Payat, medyo gusot ang uniforme, at may pawis sa noo kahit malamig ang paligid. Miss, bawal ka dito sa area na to, sabi ng lalaki. Marahan pero medyo hinihingal. Pasensya na kuya, delivery lang po ko. Sabi po kasi ng receptionist dito raw sa executive floor dadalhin to. Sagot ni Alessa, magalang at mahinahon. Tumango lamang ang lalaki. Oo. Ako na siguro mag-aasikaso niyan. Ako kasi ang janitor dito. Si Gio nga pala. Ngumiti siya ng bahagya. Medyo pagod pero mabait ang tingin. May kakaibang init naman sa mga mata nito. Parang hindi ito tulad ng iba sa gusaling iyon. Salamat sabi naman ni Alessa sabay abot ng form para permahan. Habang nakasandal sa pader si Gio para basahin ang papel, napansin ni Alessa ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Kuya, okay ka lang? Tanong niya. Napansin ang unti-unting pamumutla ng mukha nito. Ngumiti naman si Gio kahit nanginginig. Ayos lang.
Baka napagod na ako kanina sa pag-aayos ng aircon sa taas. Pero ilang segundo lang, humawak ito sa dibdib at bahagyang napaluhod. Kuya? Gulat na sigaw ni Alessa. Agad niya inilapag ang kartilya at lumapit. Hinawakan niya ang balikat ni Gio, pero ramdam niya ang bigat ng katawan nito. Parang biglang nanghina ang lahat ng laman. Kuya, huwag kang pumikit ha, sabi ni Alessa habang marahang tinatapik ang pisngi ni Gio. Walang sumasagot. Lalo lang nangitim ang paligid ng mga mata nito at bumigat ang hinga. Nagsimulang kabahan si Alessa. Mabilis ang tibok ng puso niya. Tulong! Pwede bang may tumulong dito? Sigaw niya. Pero walang sumilip mula sa mga cubicle. Ilang empleyado ang nagtingin na ng ilang sandali. Tapos agad na binalik ang tingin sa computer. Parang walang narinig. Nanginginig ang kamay ni Alessa habang sinusuportahan ang ulo ni Gio. Kuya, sandali lang ha. May ospital ba dito? Di ba meron? Wala pa rin sumasagot. Nakita niyang dumaan ng dalawang babae. Pareho naka-office attire. Excuse me, tawag ni Alessa na halos pumutok na ang boses niya sa kaba. Naimatay po yata siya. Pwede po bang tulungan niyo ako? Pero imbes na tumulong, nagkatinginan lang ang dalawa. Nako, baka lasing lang yan, sabi ng isa. O baka drama lang. Huwag mong galawin, baka madamay ka pa. Sagot ng isa pa. Sabay lakad, palayo. Naiyak si Alessa sa inis. Hindi siya lasing. Nahihirapan siyang huminga. Pero hindi niya napinansin. Marang itinagilid ni Alessa ang ulo ni Gio, gaya ng natutunan niya noong aalagaan niya ang lola niya. Kuya, pakinggan mo ko. Tatayo tayo ha. Dahan-dahan lang. Pero nung tangkain niyang itayo ito, tuluyan nang bumigay si Gio. Bumagsak ito sa sahig. Tumama ang siko at muntik pang tumama ang ulo sa pader. Napahawak si Alessa sa bibig at nanginginig. Diyos ko, mahina niyang sabi. Sabay takbo papunta sa hallway. Guard? Nurse? Kahit sino? Sigaw niya na halos paos na. Ngunit tanging katahimikan lang bumalik bilang tugon. Mula sa kabilang dulo ng koridor, may dalawang lalaki pa siya nakitang papalapit. Parehong maintenance din. May mga dalang mop at timba. Kuya, pakitulungan naman ako, nahimatay siya. Tumingin lang isa sa kanila, nagkibit balikat. Si Gio? Ay nako, lagi na lang yan. Matigas kasing ulo niyan, ayaw magpahinga. Kuya, baka naman may sakit siya. Di magpahinga siya pagkatapos ng shift. Baka may nakain lang. Sagot ng isa, sabay lakad palayo. Napaupo naman si Alessa sa tabi ni Gio. Hindi niya alam kung iiyak ba o sisigaw. Ang paligid ay tila umiikot. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka mamatay sa harap niya ang tao ngayon pa lang niya nakilala. Hinawakan niya ang kamay ni Gio. Malamig pero mahigpit. Kuya, gising ka naman please. Pakiusap niya na halos pabulong. Hindi kita kilala pero huwag kang bibitaw. Sandaling kumilos ang daliri ni Gio. Parang sinubukan itong igalaw ang kamay. Napasinghap si Alessa. Umaasang senyales iyon ng paghinga. Yan! Sige pa! Hinga lang kuya! Hinga lang! Ngunit muling bumigat ang kamay nito. Parang unti-unti nawala ng lakas. Pinilit ni Alessa na huwag umiyak. Nilingon niya ulit ang hallway. Pero wala nang lumalapit. Walang nurse, walang guard. Isang babae lang mula sa accounting department ang sumilip. Pero agad ding umatras nang makita ang eksena. Baka ako mapagbintangan. Bulong nito bago naglakad palayo. Si Alessa ay desperada na kinuha ang cellphone sa bulsa. Nanginginig ang mga daliri habang nagtatype sa search bar ng map. Nearest clinic, nearest hospital. Habang nakaluhod sa malamig na sahig, hinaplos niya ang buhok ni Gio. Kuya, sandali lang ha, hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na may kakaiba sa pakiramdam niya. Parang hindi lang awa, kundi koneksyon. Hindi niya alam kung bakit ganito ang bigat ng loob niya para sa isang lalaki ngayon lang niya nakita. Pero may kung ano namang pamilyar sa mukha ni Gio. Parang isang alaala na hindi niya maipaliwanag. Napatitig siya sa mukha nito habang unti-unting humihina ang paghinga at sa gitna ng tahimik na opisina,
Tanging boses ni Alessa ang naririnig. Kuya, kapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Nakahindusay si Gio sa sahig habang hawak ni Alessa ang kamay niya. Umiiyak, desperado, at walang kahit sinong lumalapit. Kuya, sandali lang ha. Bulong ni Alessa habang pilit niyang isinasandal si Gio sa pader. Basang-basa ng pawis ang uniforme niya at halos hindi na siya makabangon sa bigat ng katawan ng lalaki. Ngunit sa kabila ng pagod at pag-ikot ng ulo, pinilit pa rin niyang itulak ang kartilya. Ngayon, may kasamang walang malay na tao. Excuse me, pwede ba may tumulong? Halos pasigaw niyang wika habang hinihilang katawan ni Gio, papunta sa clinic sa dulo ng hallway. Walang lumapit. Lahat ay nakatingin lang na parang nanonood ng eksena sa pelikula na walang gustong makisali. Pagdating sa pintuan ng clinic, agad niyang kinatok ito ng sunod-sunod. Nurse, pakiusap, tulungan niyo kami. Bumukas ang pinto. Lumabas ang nurse na naka-white uniform at may ID ng kumpanya. Anong nangyari? Tanong nito, pero malamig ang tono. Nahimatay po siya, bigla na lang bumagsak. Hindi siya humihinga ng maayos. Sabi ni Alessa, halos maiyak na sa kaba. Sinipat lang ng nurse si Gio mula ulo hanggang paa, tapos ay nag-cross sa mga baso. Hindi siya naka-on uniform ng empleyado. Malamig na sabi nito. Janitor po siya dito. Si Gio po. Sagot ni Alessa. Outsourced? Hindi pwede dito. Policy namin to. Baka magkaroon pa ng issue sa HR. Parang sinaksak ng malamig na hangin si Alessa sa dibdib. Pero ma'am, tao po siya. Nahihirapan ho siyang huminga. Ngunit umiling lang ang nurse. Ma'am, baka masasako niyan pag napahamak. Dalhin mo na lang sa barangay clinic. Hindi kami pwedeng tumanggap ng non-employee. Policy is policy. Policy? Halos maputol ang boses ni Alessa. Anong klaseng policy yan na pipigil tumulong sa taong halos mamatay na? Tahimik lang ang nurse. Sa loob ng clinic may 2 tao pang nakaupo. Parehong empleyado. Nanonood lang. Isa pa ang bumulong. Arte lang siguro ng janitor, gusto lang magpahinga. Hindi na nakatiis si Alessa. Kung ayaw niyo, ako na lang. Sigaw niya habang pilit tinataas si Gio sa balikat niya. Halos mabuwal siya sa bigat pero hindi ininda. Narinig pa niya ng tawanan ng ilang dumaraan. Tingnan mo yung buntis. Nagbubuhat ang janitor. Ang OA naman, parang superhero. Hindi niya sila pinansin. Sa halip, itinutok niya ang tingin sa elevator. Nanginginig ang tuhod niya sa bigat ni Gio at ang bawat hakbang ay parang may sandong semento sa paa. Pagbasok sa elevator, pinindot niya ang ground floor. Napapikit siya sandali para pigilan ng luha. Pagbukas ng pinto, lumapit agad ang guard. Ma'am, saan niyo dadalhin yan? Tanong nito, na para bang nagdududa. Sa ospital, sagot niya na hingal. May permit ka ba? Permit? Nahimatay na nga yung tao? Ma'am, procedure lang. Procedure? Putol pa ni Alessa, na halos sumabog na sa galit. Kung ikaw kaya nandito, gusto mo bang tanungin mo ng permit bago ka tulungan? Natahimik ang guard. Marahan niyang ibinuka ang pinto at hinayaan si Alessa na makalabas. Sa labas ng building, humigop siya ng malamig na hangin. Mainit ang araw pero nanginginig siya sa pawis at takot. Tinawag niya ang unang taxi na dumaan. Kuya, ospital po. Kahit saan na malapit, bilisan niyo, pakiusap. Habang binubuksan ng driver ang pinto, sinilip nito si Gio. Lasing ba yan? Hindi, nahimatay lang. Please kuya, bilisan niyo. Sumakay si Alessa at pilit na inayos ang pagkakahiga ni Gio sa upuan. Habang umaandar ang taxi, pinahid niya ang pawis sa noo ni Gio gamit ang panyo niya. Ang tanging malinis na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Hintay ka lang kuya, malapit na tayo. Bulong niya kahit na ang tinig niya ay nanginginig. Maya-maya, sinilip niya ang laman ng bulsa. 820. Yun lang natira sa kanya matapos bumili ng vitamins noong nakaraang linggo. Tumingin siya sa labas ng bintana.
Pinipigilan ang luha. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Basta, huwag ka lang mawala. Pagdating sa ospital, halos sinisigaw niya na sa guard. Tulungan niyo kami pakiusap. Wala siyang malay. Agad namang lumapit ang dalawang nurse. Inalagay si Chio sa stretcher at inatrakbo sa emergency room. Sumunod naman si Alessa. Hingal na hingal rin. At nang tanungin siya ng staff, kamag-anak po? Umiling siya. Hindi. Pero ako po nagdala sa kanya. Ma'am, kailangan po ng initial deposit. Sabi ng cashier. Magkano po? 700 po muna. Napalunok si Alessa. Kinuha niya agad ang perang hawak. 800. Yan na po lahat. Basta gamutin niyo siya. Naiwan siya mag-isa sa hallway. Nakatingin sa pinto ng ER habang may dumadaang nurse. Tahimik pero ramdamang bigat ng hangin. Humugot siya ng malalim na buntong hininga tsaka napaupo sa bangko. Pagod, gutom at nanghihina. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas ang isang nurse. Stable na po siya pero kailangan nating obserbahan pa. Pwede niyo siyang makita sandali. Tumayo agad si Alessa. Parang nabuhayan ng loob. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Gio na nakahiga. Maputla pa rin. Pero humihinga na ng maayos. Lumapit siya. Marahang hinawakan ang kamay nito. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Pero bago pa siya makaalis ay marahang gumalaw ang daliri ni Gio. Hinawakan niya ito ng mahigpit ang kamay ni Alessa. Parang kilalang kilala siya. Napatitig si Alessa sa kanya. May kakaiba sa haplos na yon. Hindi ito simpleng pasasalamat. Parang may lambing. May pamilyar na init. Para bang matagal na silang magkakilala kahit ngayon lang sila nagtagpo. Nanatili siya nakaupo sa gilid ng kama. Hindi alam kung iiyak ba o ngingiti sa loob ng ER. Sa unang pagkakataon, tahimik siya pero hindi nag-iisa. Tahimik ang ospital. Tanging tunog ng monitor at mahinang ugong ng aircon ang pumupuno sa kwarto. Si Alessa ay nakaupo pa rin sa tabi ni Gio. Hawak-hawak ang kamay ng lalaking patuloy na walang malay. Maputla na siya sa pagod, ngunit hindi siya makaalis. Sa bawat hinga ni Gio, para bang siya'y humihinga para dito. Maya-maya bumukas ang pinto. Isang lalaki na kabarong, matikas at may presensyang parang sanay utusan ng mundo ang pumasok. Kasunod niya ay ang dalawang security personnel at isang babae mula sa HR na halatang nanginginig sa kaba. Mr. De La Vega, andito na po si Sir. Sabi ng HR staff sa nurse. Ang ospital na dati tahimik ay biglang parang huminto sa oras. Lahat ng matay nakatingin sa lalaki. Si Don Ramiro De La Vega, CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang reputasyon niya, walang sinasanto, walang pinapatawad kapag galit. Tumikim ang HR staff. Sir, siya po yung janitor na inatake kanina sa building na hindi tinulungan ng kahit sino. Malamig na putol ni Don Ramiro. Ang boses niya mababa pero matalim. Parang bawat salita ay kaya na magpaalis ng empleyado. Lumapit siya sa kama ni Gio. Tinitigan ito, mahaba, tahimik. Anong pangalan niya? Gio, sir. Gio Reyes, sagot ng nurse. Tumango lamang si Don Ramiro, pero halatang mabigat ang loob. Nasaan yung mga empleyado nandun nung bumagsak siya? Tahimik, walang sumasagot. Hanggang sa isang babae mula sa HR mahinang nagsalita. Sir, lahat po ng tao sa lobby ay saksi, pero wala pong kumilos. Napairap si Don Ramiro at marahang tinukod ang kamay sa gilid ng kama. Walang kumilos, tahimik pa rin. Hangin lang ng aircon at kabog ng puso ni Alessa ang naririnig. Napatingin si Don Ramiro kay Alessa na nakaupo na rin sa gilid ng kama ni Gio. Bakit ikaw lang? Tanong nito. Diretso, walang pagdadalawang isip. Bakit mo siya tinulungan? Natigilan si Alessa. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Mga nurse, HR staff, security guard.
Parang lahat hinihintay ang sagot niya. Nilunok niya ang laway, pinunasan ng pawis sa noo at marahang sumagot. Dahil talo siya, sir. Tahimik. Simple lang ang sagot. Pero parang kumulok sa loob ng kwarto. Napatingin ang HR staff kay Don Ramiro habang hindi alam kung ano ang reaksyon nito. Si Don Ramiro naman ay nakatitig lang kay Alessa. Tila binabasa ang kaluluwa dahil tao siya. Mahinang ulit ito. Parang inuukit sa isip. Alam mo bang pwede ka mapahamak sa ginawa mo? Tanong niyang muli. Ang boses ay mabigat pero hindi galit. Wala kang kasiguraduhan kung sino siya. Kung may sakit. Alam ko po. Putol ni Alessa. Mahina pero buo ang loob. Pero mas delikado po yung hayaan siyang mamatay sa harap ko. Kung ganun po, mas hindi ko po kayang tiisin. Napahinto si Don Ramiro. Walang sumagot. Ang mga nurse ay napapatingin lang sa kanila. Halos pinigilan siguro ang paghinga. Anong pangalan mo? Tanong ng CEO na nakataas ang kilay. Alessa po, sagot niya. Trabaho mo? Delivery staff po, kargadora. Napakunot ang noon ng HR staff. Parang nahiya sa narinig. Sir, siya po yung delivery girl kanina sa lobby. Alam ko. Malamig na putol ni Don Ramiro. Siya lang ang tumutulong, hindi ba? Tahimik ang lahat. Maya-maya tumungo ang HR staff. Opo, sir. Lumapit si Don Ramiro kay Alessa. Halos magkatapat na ang mukha nila. Ang mga mata niya ay malalim. Matalim. Sanay magpasuko na kahit sino. Pero sa sandaling iyon, parang may bahid ng respeto. Hindi mo siya kilala. Wala kang pakinabang sa kanya. Pero tinulungan mo pa rin. Wala po akong kailangan na kapalit. Sagot ni Alessa. Hindi ko rin po alam kung bakit pero parang may kung anong nagtulak sa akin. Ngumuso lang ang CEO. Parang iniisip ang sinasabi niya. Tumingin ito ulit kay Gio. Natahimik pa rin nakahiga. Saka marahang huminga ng malalim. Ito ang kumpanya ko ngayon. Bulong niya sa sarili. Pero narinig ng lahat. Puro pader, puro batas, puro walang puso. Walang makasagot. Kahit ang HR staff na payuko na lamang. Effective immediately. Sabi niya na matigas ang tono. Suspend lahat ng staff na nasa lobby kanina. HR, gumawa ka ng report. Security, kumuha ng footage. Gusto ko marinig kung sino ang nakatingin lang habang may halos mamamatay na sa harap nila. Yes, sir. Sagot ng HR staff na nanginginig na rin sa kaba. Pagkatapos tumingin ulit si Don Ramiro kay Alessa. Miss Alessa, sabi niya na may malumanay na ngayon ang tono. Salamat sa ginawa mo. Hindi lahat ay may tapang na gaya mo. Nako, wala po yun, sir. Ginawa ko lang po ang tama. Sagot niya na halos hindi naman makatingin sa hiya. Ngumiti ng bahagya ang CEO. Ang tama, minsan yan ang pinakamahirap gawin. Ilang segundo pa silang nagkatitigan. Tapos marahang tumalikod si Don Ramiro, iniwan ang mga utos na parang bagyo. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng silid, saglit siyang lumingon kay Gio. May halong lungkot sa mga mata. Bumangon ka, anak. Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig ng iba. Hindi narinig iyon ng kahit sino, maliban lamang kay Alessa na nakatayo malapit. Napalunok siya at parang may gustong itanong pero hindi niya magawa. Paglabas ng CEO, biglang dumami ang bulong-bulungan sa hallway. Anak daw? Hindi nga. Janitor yun ah. Baka mali ang pagkarinig mo. Ngunit si Alessa tahimik lang. Nakatitig sa pinto kung saan lumabas ang CEO. Sa isip niya, umaalingaw pa rin ang sinabi nito. Ang tama, minsan yan ang pinakamahirap gawin. Tumungo siya ulit sa kama ni Gio at marahang hinawakan ng kamay nito. Ngayon ay mas determinado siya. Hindi niya man kilala ang lalaking to, pero alam niyang konektado sila sa paraang hindi pa niya lubos maintindihan.
At sa labas ng ospital, isang itim na kotse ang umalis. Sa loob, si Don Ramiro, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana at sa kamay niya, isang lumang litrato ng batang lalaki. Nakangiti sa tabi ng isang babaeng hindi niya nakita. Buhay ka pa pala. Mahina niyang bulong. Mabigat. Iyon ang unang naramdaman ni Gio nang dahan-dahan siyang magmulat ng mga mata. Ang liwanag mula sa fluorescent light ay parang tumatagos sa balat niya. May tunog ng monitor. Tanda ng tibok ng puso niya ang muling bumabalik sa ritmo ng buhay. Saglit siyang napatitig sa kisame. Wala siyang maalala. Hindi kung bakit siya naroon. Hindi kung anong nangyari. Hindi man lang kung sino siya. Ang katawan niya ay mabigat, parang binuhusan ng tingga. At habang dahan-dahan niyang inikot ang tingin, isang mukha ang unang nakita niya, si Alessa. Tahimik ito nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko at tila gising buong magdamag. Magulong buhok, may bakas ng puyat sa mukha. Pero sa gitna ng pagod, may kakaibang lambing sa mga mata nito. Parang matagal niya nang kilala. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Halos paos ang boses. Napatingala si Alessa, gulat na gulat. Gising ka na? Halos mapaiyak siya sa ginawa. Sandali lang, tatawagin ko ang nurse. Huwag ka munang gagalaw. Pero bago pa siya makatayo, hinawakan ni Gio ang kamay niya. Marahan, mahina, pero may bigat ng pagkakakilala. Parang matagal niya nang nahawakan ng kamay na iyon. Parang dati pa. Teka, bulong ni Gio. Nakatitig sa mukha ni Alessa. Parang nakita na kita dati. Natigilan naman si Alessa. Tumingin siya sa kanya at kita ang pagkalito at pag-aalala. Siguro dahil ako yung tumulong sa'yo. Sagot niya na pilit na ngumiti. Doon sa lobby, hinamatay ka. Pinilit ni Gio na alalahanin. Pero puro mga imahe lang ang bumabalik. Liwanag, tunog ng sigawan at isang tinig. Boses ng babae. Tulungan niyo siya. Yun. Ang boses na yun. Siya yun. Napangiti si Gio. Mahina. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo. Nako, wala yun. Putol ni Alessa na mabilis. Ayaw niyang marinig ang kahit anong pasasalamat. Basta magpahinga ka muna. Dumating kanina yung boss mo. Nagalit sa lahat. Siguro matutuwa siya. Gising ka na. Ngumiti siya. Pero may halong kaba. Parang gusto niyang umalis. At bago pa muli makapagsalita si Gio, dahan-dahan na siyang tumayo. Iniayos ang upuan at tinakpan ng kumot ang lalaki. Magpahinga ka na muna ha. Lalabas lang ako sandali. Hindi na siya lumingon. Lumabas siyang tahimik. Halos hindi humihinga. Pagkasara ng pinto, tinitigan ni Gio ang paligid. Sterile, puti, walang personal na bagay. Pero sa tabi ng kama, may maliit na vase na may bulaklak. May tuyong sunflower. Hawak na iyon saglit. At napangiti. Sunflower? Bulong niya. Bakit parang may meaning? Lumipat ang tingin niya sa kanan sa mesa. Nandoon ang uniform niyang pang janitor. Maayos na tinupi, may mga mancha pa ng dumi. Sa loob nito ay ang kanyang kwentas. Lumang pendant, kulay pink na may ukit ng maliit na buwan. Hinawakan niya ito. At sa sandaling iyon ay parang may bumabalik na alaala. Napahinto siya. Bakit parang? Pero bago niya matapos ang iniisip, sumakit ang ulo niya. Parang pinipilit ng utak niyang kalimutan. Sa hallway si Alessa ay nakatayo sa labas ng silid. Hawak-hawak ang tiyan niya na para bang may bahagyang kirot. Hindi dahil sa sakit, kundi sa determinasyon na hindi niya maiintindihan. Parang may koneksyon silang dalawa ni Gio. Pero hindi niya masabi kung paano. Hindi niya alam kung bakit nang makita niya itong nagising, bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Hindi tuwa, kundi takot. Hinugot niya mula sa damit ang kwentas sa palagi niyang suot. Parehong pendant, kulay pilak, may ukit din ang buwan. Hinaplos sa iyo ng dahan-dahan. Parang pinapawi ang kaba sa dibdib. Naaalala niya ang gabing ibinigay iyon sa kanya.
Isang taong lalaki sa labas ng lungsod. Maulan, may nangyaring hindi niya muling gustong balikan. Binigyan siya ng kwentas bilang paalala ng isang gabi ng pagkakakilanlan, ng kabaliwan, ng sandaling gusto niyang kalimutan pero hindi niya magawa. Ang lalaki, hindi niya na muling nakita. Ang mukha, malabo na sa isip niya. Pero ang boses minsan sa panaginip niya, naririnig pa rin niya. At ngayon, sa loob ng silid, may lalaking may ganon ding kwentas. Ngunit habang lumalakad siya palayo sa silid, hindi niya maiwasang lingunin ang pinto. Parang sandali nagtagpo ang mga mata nila. Kahit alam niya hindi naman talaga. Parang may biglang humigpit sa dibdib ni Alessa. Isang pakiramdam na matagal niya nang tinatago. 2 kwentas. Magkaibang tao. Isang disenyo. Isa sa palad ni Gio, isa sa dibdib ni Alessa. Parehong buwan, parehong kinang. Parehong lihim na pilit nilang kalimutan. At habang bumabalik si Alessa sa labas, may dumaan na malamig na hangin sa hospital corridor. Parang bulong ng nakaraan na unti-unting muling bumabalik. Pagbabalik tanaw. Ang gabing iyon hindi dapat kanya. Hindi siya dapat nandoon. Pero minsan ang tadhana marunong magbiro. Please, Les. Ikaw lang pwede ko mapagkakatiwalaan. Hawak ni Bianca ang kamay ni Alessa habang nakaupo sila sa loob ng kotse sa labas ng isang marangyang hotel na may mga ilaw na parang bituin. Mayaman si Bianca, anak ng business tycoon, sanay sa mga event na may champagne at media cameras. Ngayon may private party daw ng mga bilyonaryo. Exclusive invitation only. At hindi siya pwedeng sumipot dahil ayaw niya makita ng fiancé niya roon ang tunay na agenda ng gabi. Magpanggap ka lang na ako, sabi ni Bianca, sabay abot ng isang eleganteng maskara. Wala namang makakakilala sa iyo eh. Just stay for an hour. Smile, drink a little, then leave. Simple lang. Bianca, baka hindi na... Please. Hinigpitan ni Bianca ang hawak niya. May tiwala ako sa'yo. Isa lang to. Promise. At doon nagsimula ang lahat. Pagpasok ni Alessa sa loob ng ballroom, muntik na siyang mapahinto. Ang chandeliers kumikislap na parang gintong ulan. Ang sahig ay makintab, halos ayaw niyang tapakan. Ang mga tao, puro elegante. Mga gown na parang gawa sa bituin. Mga barong at tuxedo na amoy mamahaling pabango. Parang ibang mundo, hindi siya makapaniwala. Kanina lang kargadora siya. Ngayon, para siyang bida sa isang pelikula. Tiningnan niya ang sarili sa salamin sa gilid ng hall. Hindi niya na halos makilala. Isang gown na kulay pilak, may hati sa gilid at isang pares ang mataas sa takong na halos hindi niya kayang lakaran. Sa labi niya ay pula, sa buhok, alon. Sa leeg may kwentas sa pinahiram lang na Bianca. Pero sa mga mata, nandoon pa rin ang Alessa na galing sa alikabok. Champagne, ma'am? Inabot ng waiter ang isang baso. Ngumiti siya. Marahang tinanggap iyon. Habang nakatayo sa gilid, pinagmamasan lang niya ang mga nag-uusap. Ang mga tawanan, parang rehearsed. Ang mga mata, puro lihim. At sa gitna ng lahat ng iyon, doon niya unang nakita si G. Si Gio. O sa gabing iyon ay si G. Ang pakilala niya. Nakatayo siya sa dulo ng bar, nakaitim na suit, may misteryosong ngiti at may mga matang parang may kwento. Hindi siya ang tipong mapapansin agad pero may presensya siyang mahirap ipaliwanag. Tahimik pero malalim. Nang magtagpo ang mga mata nila, sandaling tumigil ang musika sa isip ni Alessa. May kung anong humila sa kanya palapit. Parang kabang sabay kilig. Lumapit si Gio, hawak ang baso. Hindi ka yata sanay sa ganitong lugar. Bulong niya. Mahinahon ang boses. Napatawa si Alessa na medyo nagulat. Ganun ba kalata? Hindi naman, sagot niya. Pero iba yung tingin mo. Yung parang gusto mong lumabas pero ayaw mo ring umalis. Napayuko si Alessa, pilit na tinatago ang ngiti. Siguro kasi hindi ko alam kung saan ako lulugar. Tahimik si Gio saglit tapos ay ngumiti. Gusto mong sumayaw? At doon, nagsimula ang gabing hindi na mabubura.
Habang tumutugtog ang isang slow piano, marahan niyang hinawakan ng kamay ni Alessa. Mainit ang palad nito, kalmado, at kahit sa gitna ng ingay ng tao, tila silang dalawa lang ang nandoon. Sa bawat ikot nila sa dance floor, unti-unting lumalambot ang mundo. Ang mga mata ni Gio puno ng pag-uusisa, parang may hinahanap. Ang mga mata naman ni Alessa puno ng kaba, parang may tinatagong lihim. G? Tanong niya. Ano bang ibig sabihin ng pangalan mo? Ngumiti lang si Gio. Depende. Minsan, goodbye. Minsan, ghost. Pero ngayong gabi, tumingin siya sa mga mata ni Alessa. Gentle. Napatawa naman si Alessa pero sa loob niya, may kung anong kumalabi. Matagal niya nang hindi naramdaman yon. Yung pakiramdam na parang ligtas siya, na kahit isang gabi lang, pwede siyang maging ibang tao. 1, 2, 3 baso ng wine. Hindi niya namalaya na malakas pala iyon. Ang paligid unti-unting lumambot, parang nagiging panaginip. Ang mga ilaw nagiging parang alon, at sa gitna ng lahat, si Gio lang ang malinaw. Lumapit ito, marahang itinabi ang isang hibla ng buhok niya. Ang ganda mo, bulong niya. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Alessa na siya ay si Bianca. Nakalimutan niyang galing siya sa likod ng warehouse. Ang alam lang niya, itong unang gabing may tumingin sa kanya na parang hindi siya basura. Lumipas ang oras, nauwi sila sa veranda ng hotel sa ilalim ng ilaw ng buwan. Tahimik, malamig ang hangin, amoy alak at halakak. Tumingin si Alessa sa langit. Baka bukas, pagsisihan ko to. Baka nga, sagot ni Gio na may ngiti. Pero ngayong gabi, huwag muna nating isipin yung bukas. Tumingin siya dito, at doon, unti-unti nang lumabo ang pagitan ng tama at mali, ng katotohanan at pantasya. Isang yakap, isang halik, at ang gabing iyon ay nagbago ng landas ang dalawang taong hindi dapat nagtagpo. Mainit pa ang hangin sa kwarto. Amoy alak, amoy pabango, amoy alaala ng gabing parang panaginip. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, at sa isang iglap, bumalik sa isip ni Alessa ang lahat. Ang sayaw, ang ngiti ni G, ang mga kamay na humawak sa kanya na parang takot siyang mabasag. Ang mga salitang hindi na kailanman nasabi. Ngunit ngayon, tahimik na ang paligid. Wala na si G. Napabangon siya at agad na hinanap ang presensya nito. Ang pinto ng suite, nakabukas ang bahagya, humahampas sa malamig na hangin. Sa mesa may basong may natirang wine at sa tabi nito ay isang kwentas. Ang pendant na hugis wine. Ang parehong pendant na nakasabit sa leeg ni Gio sa kasalukuyan. Pero hindi pa niya alam iyon. Dahan-dahan niyang dinampot ang kwentas. Parang pinapakinggan kung may tibok pa ng alaala. May maliit na papel sa ilalim nito. May sulat kamay na halos punit na sa pag-iyak ng tinta. For the night we both didn't plan, but we'll never forget. Napahawak siya sa dibdib. Pakiramdam niya ay may kumalas sa bahagi ng sarili niya. Isang parte ng puso niyang hindi niya kilala. Pero nang mawala ang pinaka-importante sa kanya, parang hindi na siya buo. Umupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin lang sa kwentas sa parang iyon na lang ang katibayan na hindi lahat ay panaginip. Sa labas ng bintana, unti-unti nang sumisikat ang araw. Pero para kay Alessa, parang lalong dumidilim. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Yung hindi niya alam kung sino talaga si G o yung alam niyang hindi na sila magkikita. Lumipas ang mga araw, bumalik siya sa dati niyang buhay. Pawis, alikabok at mga kahon. Walang trace ng babae sa pilak na gown. Walang bakas ng hotel ballroom o chandeliers. Ang natira lang ay ang pendant na nakasabit ngayon sa kanyang dibdib. Lagi niyang dinadala sa tuwing pagod siya. Sa tuwing pakiramdam niya ay wala ng bukas. Hanggang sa dumating na ang araw na yon. Ang araw na natuklasan niyang may buhay na nabuo sa loob niya. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa salamin. Hindi bilang kargadora, hindi bilang impostor, kundi bilang ina. At habang pinagmamasa ng maliit na umbok ng kanyang tiyan, hinawakan niya ang pendant at bumulong. Kung sino ka man,
Salamat. Dahil kahit isang gabi lang, pinaniwala mo akong karapat-dapat akong mahalin. Kasalukuyan. Tahimik ang ospital. Ang puting ilaw, malamig na parang yelo. Sa loob ng silid ay nakahiga si Gio. Mahina pa rin, pero dahan-dahang gumigising. Nakaayos na siya ngayon. Wala na sa maruming uniforme ng janitor. Naka-patient gown at sa tabi ng unan niya, may isang maliit na kwenta sa kanyang bulsa. Dumilat siya at parang nagising sa panaginip na matagal nang tapos. Mabigat pa ang ulo niya. Pero ang unang pumasok sa isip niya ay ang mukha ng babaeng tumulong sa kanya. Yung buntes na kargadora. Yung mga mata nitong puno ng awa pero may lakas. Yung boses nitong nanginginig pero may tapang. Alessa, mahinang tawag niya, halos bulong lang. Pero walang sumagot. Tanging tunog lang ng makina ng ospital ang narinig niya. Ibinaba niya ang kamay niya sa bulsa. Doon niya naramdaman ang kwentas. Dahan-dahan niyang inilabas iyon. Hawak niya ang pendant na hugis buwan. Bahagyang napangiti si Gio, pero agad ding napakunot ang noo. Parang may mali. Parang may kulang. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang init sa pendant. Parang may koneksyon sa isang bagay o sa isang tao na matagal niya nang hinahanap. Sa kabilang dulo ng ospital, lumabas si Alessa mula sa billing section. Pagod, walang tulog, at may band-aid pa sa braso dahil sa stress. Bitbit ang maliit na bag at karton ng natirang mga gamit sa delivery. Ngayon lang siya nakahinga ng maluwag, pero may bigat pa rin sa dibdib niya. Lumapit siya sa isang bench sa hallway. Naupo at marahang hinaplos ang tiyan. Okay na baby. Okay na si Kuya Janitor, ligtas na siya. Ngumiti siya kahit napilit, pero may tumulong luha. Hindi niya alam kung bakit siya ganong kaapektado sa lalaking halos hindi naman niya kilala. Sa dibdib niya nakasabit pa rin ang kwentas. Nilaro niya pa rin iyon sa daliri. At doon niya napansin na may maliit na gasgas sa likod ng pendant. Nang titigan niya na mabuti, may nakaukit na letrang G. Napatingin siya sa kawalan. G. Parang pamilyar. Napailing siya. Umiwas, pilit nilulunok ang emosyon. Hindi pwede. Hindi yun siya. Bulong niya sa sarili, pero mas lalo lang na kumirot ang dibdib niya. 2 taong pinaghiwalay ng pagkakataon. 2 kwentas na iisa ang hugis. At 2 pusong pareho ng tanong. Sino ka sa buhay ko? Sa labas ng bintana, bumuhos ang ulan. At sa bawat patak nito, parang may bulong ng alaala na gustong magpahiwatig. Ang camera ay nag-zoom sa 2 kwentas. Isa, nakasabit sa leeg ni Alessa habang siya ay naglalakad palabas ng ospital. Ang isa, nakahawak sa palad ni Gio habang siya ay nakatingin sa kisame. Iisang pendant, iisang gabi. Iisang tadhana na muling magtatagpo. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil hindi natatapos ang mga kwento na isinulat ng puso. Mula sa unang hakbang ni Gio sa loob ng lobby, ramdam niya ang kakaibang bigat ng lugar. Iba na ngayon ang pakiramdam ng gusali. Parang bawat marmol na sahig ay may kwento ng kahihingan, kabutihan at mga mata na minsan ay tumingin sa kanya bilang walang kwenta. Pero ngayong bumalik siya, bitbit niya ang bagong tungkulin. Hindi bilang ordinaryong empleyado, kundi bilang trainee sa ilalim ng undercover immersion program ng kumpanya. Alam niya, ito ang huling linggo bago siya opisyal na maupo bilang Vice President for Operations. Pero sa ngayon, janitor ulit siya. Suot ang pamilyar na asul na uniforme, dala ang mop at timba. Habang pinupunasan niya ang salamin ng elevator, napangiti siya ng mahina. Parang kahapon lang. Bumagsak siya sa sahig dito. Walang gustong tumulong, maliban sa isang babae na may mahinhing boses at matapang na puso. Salamat sa iyo, Alessa. Mahina niyang bulong, kahit alam niyang wala ito sa paligid. Ngunit sa likod ng pinto, papasok na pala si Alessa mismo. Bitbit ang malalaking karton ng mga produkto. Pawis sa pawis siya. Suot pa rin ang lumang uniforme ng delivery at maingat na naglakad sa kinis ng marmol. Hindi niya alam na sa mismong araw na to, muling magkakasalubong ang kanilang mga mata. Pagbukas ng elevator, muntik nang mabangga si Gio ang karton na dala ni Alessa. Sorry,
Agad niyang sabi sabay dampot sa mga nahulog na papel. Okay lang, sagot naman ni Alessa. Hindi pa rin siya nakatingin ng diretsyo. Ang isip niya, kailangan niyang matapos agad ang delivery bago pa siya pagalitan. Ayaw niyang mapansin ulit. Ayaw niyang maramdaman ulit ang mga parehong sakit tulad nung una. Ngunit nang tumingin si Gio, huminto ang oras. Ang mukha, ang mga mata, ang tinig. Parang sinampal siya ng alaala. Alessa? Halos pabulong niyang sabi. Napatingin siya, nagulat. Sandali lang, pero sapat para bumalik sa isip niya ang ospital. Ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kamay ng lalaking inalagaan niya. Ngayon, nasa harap niya ulit ito. Buhay, nakangiti. Pero ibang tingin, hindi na mahina. May ningning ng pasasalamat at paggalang. Kamusta ka na? Tanong ni Gio. Mahina pero puno ng emosyon. Maayos naman po. Kayo? Iwas si Alessa. Pinilit paging kalmado kahit kumakabog ang dibdib niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Baka mabasa sa mga mata niya ang mga lihim na matagal niyang tinago. Salamat nga pala sa ginawa mo ng isang araw. Tuloy ni Gio. Kung wala ka, baka wala na ako ngayon. Ngumiti siya ng pilit. Ginawa ko lang ang tama. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin. Hindi ko nga rin alam kung bakit kita tinulungan ng ganun eh. May kakaiba kasi sa'yo. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Tanging tunog ng mga paa sa sahig at mahinang tikatik ng mop ang maririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, may dumaan na supervisor, si Miss Perez. Mataray at laging maingat sa imahe ng kumpanya. Oh, Alessa, bakit andito ka na naman? I told you deliveries go through the back door. Ay, pasensya na po ma'am. Pinapasok po ako ng guard kasi mabigat po ang dala ko. Mahinahong paliwanag naman ni Alessa. Napatingin si Miss Perez kay Gio. Ikaw, janitor, tulungan mo na nga yan. Baka mabasagan pa tayo ng sahig. Opo ma'am. Yumuko naman si Gio. Sabay dampot sa kahon para tulungan si Alessa. Ngumiti si Alessa ng bahagya. Salamat po. Walang anuman, sagot ni Gio na halos pabulong. Habang sabay silang naglalakad papasok sa delivery area, ramdam nilang pareho ang tensyon. Habang may pader ng emosyon sa pagitan nila, hindi galit kundi hiya, takot at isang lihim na hindi pwedeng lumabas. Sa loob ng bodega, inilapag nila ang kahon. Si Alessa humawak sa tiyan niya sandali. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa tahimik na kaba. Baka mapansin niya. Pagod ka na? Tanong ni Gio na nakamasid. Kaunti lang. Sanay naman na po. Ngumiti siya. Pilit na tinatago ang pagod. Napansin ni Gio ang bahagyang paghaplos niya sa tiyan. Napakunot noo siya, pero hindi na nagtanong. Sa halip, iniabot niya ang isang malamig na bottled water. Para sa'yo. Wala kang kasama, diba? Thank you. Tinanggap ni Alessa pero hindi pa rin tumingin ng diretsyo. Tahimik lang ulit. Hanggang sa may lumabas sa grupo ng empleyado sa kabilang side ng bodega. Nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Uy, yan yung buntis na kargadora, diba? Pabulong pero malinaw. Nako, kung baka kay kani-kanino lang yan. Lagi kasing mag-isa. Nandigas si Alessa pero hindi siya tumingin. Pinili niyang lunukin ulit ang sakit. Si Gio naman ay napatingin sa kanila. Malamig ang titig. May problema ba kayo? Tahimik agad ang grupo. Isa sa kanila ay nagkunwaring busy. Wala po kuya. Napangiti naman si Gio ng marahan. Pero may lalim sa mga mata niya. Kung wala, edi ayos. Paglabas ng grupo, napahinga si Alessa ng malalim. Salamat. Dapat wala silang karapatang husgahan ka. Sabi ni Gio ng seryoso. Hindi mo kailangang ikahiya kung sino ka. Ngumiti si Alessa. Mahina pero totoo. Sanay naman ako. Basta nakakatayo pa ako, ayos na. Tumango si Gio. Pero sa loob niya, ramdam niya ang paghanga. Ang lakas ng babae sa harap niya. Simpleng damit, pagod na mukha, pero may tapang sa bawat galaw. At sa gitna ng lahat, hindi niya alam kung bakit parang may koneksyon na mas malalim pa sa pasasalamat.
Bago siya makasagot, dumating ulit si Miss Perez. Janitor, tapusin mo na yan. May ipapagawa pa ako sa'yo sa upper floor. Opo, ma'am. Sagot naman ni Gio. Alessa, ikaw, tapos ka na? Next delivery mo sa conference room. Bilis. Opo, ma'am. Sabay sagot niya. Habang papalabas si Alessa, nagtagpo ulit ang mata nila ni Gio. Ilang segundo lang pero sapat na para maramdaman nila na pareho ang tanong sa isip. Bakit parang matagal na tayo magkakilala? At sa bawat hakbang ni Alessa papalayo, naririnig ni Gio ang tibok ng sariling puso. Mabagal, mabigat, at puno ng hiwaga. Hindi niya alam na ang lihim na hinahanap niya ay nasa sinapupunan ng babaeng yon. Mainit ang tanghali sa cafeteria ng kumpanya. Amoy pa lang ng kape at lutong ulam ay halatang oras na ng pahinga. Pero para kay Alessa, walang pahinga. Nagde-deliver pa rin siya ng mga bagong stock ng bottled drinks. Pawis sa pawis habang binibilang ang mga kahon. Dito mo lang ilagay, sabi ng isang staff na halos hindi mo lang siya tinitingnan. Pero bilisan mo ha, may meeting pa kami. Opo, mahinahon niyang sagot. Naglakad siya papunta sa counter habang bitbit ang tray ng mga juice bottle. Ngunit sa biglang pagkakabundol ng isang empleyado, nadulas ang isa sa mga bote. Tumalsik ang orange juice sa sahig at sa paanan ng HR head na si Miss Clarice Villanueva. Lahat ng tao sa cafeteria ay natigilan. Si Miss Clarice nakataas ang kilay, nakapamewang at parang handang mangasab. Who did this? Malamig ang tanong. Si Alessa agad na yumuko at nagsabing, Pasensya na po, ma'am. Ako po. Of course, it's you. Tumawa na mapait si Miss Clarice. Kailan ka pa ba natutong maging careless? Buntis ka na nga. Wala ka pang pakialam sa paligid. Lumuhod ka. Punasan mo yan. Tahimik ang buong cafeteria. May ilan na nagpipigil ng tawa. May iba namang umiiwas ang tingin. Pero walang lumapit. Si Alessa nanginginig ang kamay. Nakayuko siya. Hawak ang tissue pero hindi agad makilos. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa hiya. Sa bigat ng tingin ng lahat. Bakit? May hinihintay ka pa? O gusto mong ako pang magpunas? Ang tono ng HR head ay parang kutsilyong tumatagos sa puso. Pero bago pa siya makaluhod, isang kamay ang humawak sa tissue mula sa mesa. Isang pamilyar na boses ang sumabat. Mahinahon pero matatag. Ako na po. Ang lahat ay napalingon. Si Gio naka-uniforme pa rin ng janitor pero nakatayo ng tuwid. Nakatingin kay Miss Clarice ng derechahan. Excuse me? Angil ni Clarice. Ikaw? Alam mo bang HR area to? Hindi mo trabaho yan. Hindi po pero tao rin po siya. Hindi dapat siya pinapagalitan ng ganon sa harap ng lahat. Sagot ni Gio. Kalmado pero matalim ang mga mata. Pagkatapos ay lumuhod siya at pinunasan ng sahig gamit ang basahan mula sa cart niya. Tahimik ang lahat at parang natulala. Habang pinupunasan niya, napatingin si Alessa. Gusto niyang pigilan si Gio pero wala siyang lakas. Ang init sa mukha niya, hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa kakaibang paghanga. Pagkatapos ay tumayo si Gio. Pinunasan ng kamay at marahang sinabi, Wala naman pong masamang linisin ng kalat, pero sana may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Tahimik si Miss Clarice. Sa unang pagkakataon, walang sumagot. Tumikim lang siya at naglakad palayo. Pero halata sa mukha niya ang inis. Pagkaalis ng HR head, lumapit si Gio kay Alessa. Okay ka lang? Tanong niya na halos pabulong. Tumango siya, pero nangingilid ang luha. Pasensya na. Ako dapat, huwag ka na humingi ng tawad. Hindi mo naman kasalanan. Ngumiti si Gio, malumanay at inabot ang bote ng tubig mula sa tray. Uminom ka muna. Salamat. Mahina niyang sagot. Ngunit bago pa siya makainom, biglang lumabo ang paningin ni Alessa. Ang paligid umiikot. Sandali. Parang nahihilo ako. Agad siyang nasalo ni Gio, hawak sa bewang. Hey Alessa, relax lang. Huminga ka ng malalim.
Sabi niya na may halong kaba sa boses. Ang mga tao sa paligid na pahinto. Pinapanood sila. May ilan pang nagbubulungan. Nako, paka-arte lang yan. Sabi ng isang babae sa likod. Ang OA, kakapunas lang, hilo agad. Ngunit hindi nakinig si Gio. Hinawakan niya na maingat ang kamay ni Alessa habang sinusubukang patayuin ito. May klinik dito, dadalhin kita. Umiling si Alessa. Huwag na, nakakahiya. Hindi nakakahiya ang alagaan ka. Tugon naman ni Gio, mahina pero buo. Habang pinapatayo niya ito, naramdaman niya ang bahagyang pag-igting ng tiyan ni Alessa. Napatigil siya. Alessa? Bulong niya na halos hindi marinig. Buntis ka, diba? Tahimik. Huwag ka mag-alala, sabi ni Gio na marahan nakangiti. Hindi kailangan malaman ng lahat. Basta okay ka, ayos na. Tumingin siya kay Gio at doon, sa unang pagkakataon mula nang magkita ulit sila, may lumambot sa puso ni Alessa. Hindi niya alam kung bakit siya kampante sa presensya nito. Parang may kilalang lambing. May koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Tahimik silang naupo sa isang bakanteng mesa habang umiinom siya ng tubig. Si Gio naman ay tinitingnan siya mula sa kabilang side. Maingat, parang ayaw masyadong magtanong. Sa gitna ng cafeteria na puno ng mga bulungan, tila silang dalawa lang may sariling mundo. Isang sandaling puno ng pag-unawa, kahit walang salitang malinaw na binigkas. Salamat ulit. Bulong ni Alessa na halos pabulong. Ngumiti naman si Gio. Wala yon. Basta huwag mo hayaang apihin ka nila. Lalo na ngayon. Tumingin siya sa kanya. Nagtataka. Lalo na ngayon? Ngumiti lang si Gio. Pilit tinatago ang halong saya at kirot. May mga taong hindi nakikita ang halaga mo. Pero may iba din naman na hindi mo alam. Matagal ka nang pinapahalagahan. Sa sandaling iyon, pareho silang natahimik. Nagtagpo ang mga mata. Walang salita, pero malinaw ang koneksyon. Isang tinig na puno ng tanong at ng damdaming pilit nilang tinatago. At sa gilid ng cafeteria, may isang empleyado na nakatingin sa kanila, si Miss Perez. Tahimik pero may ngiti sa labi. Interesting, mahina niyang sabi. So, the janitor and the delivery girl, may something? Hindi nila alam, may mga matang nagmamasid na. At ang tahimik na sandaling iyon ng pag-unawa, maging simula ng mas malalim na pagkalantad ng mga lihim sa kumpanya at sa kanilang mga puso. Mabigat ang hangin sa cafeteria kinabukasan. Parang may naiwan na tensyon mula sa eksena kahapon. Ang harap-harapang pagtanggol ni Gio kay Alessa. Tahimik ang mga empleyado habang nagkakape, ngunit ang lahat ay nag-uusap sa bulungan. Grabe no, yung janitor na yon ang tapang. Oo, para lang ipagtanggol si Alessa. Baka naman may gusto talaga siya doon. Buntis pa si babae, baka siya pa ama. Nagpapanggap na walang narinig si Alessa habang inaayos sa mga dokumentong ide-deliver sa HR. Mahigpit ang hawak niya sa folder. Sinusubuhang kalmahin ang sarili, pero sa loob-loob niya, ramdam pa rin niya ang hiya at kaba. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya si Gio, nakayuko, tahimik na nag-aayos sa mga basura sa corridor. Good morning, mahinang bati ni Alessa na halos pabulong. Nag-angat naman ito ng tingin, ngumiti ng marahan. Good morning, ayos ka na ba? Oo, salamat nga pala ulit kahapon ha. Ako, walang anuman. Sagot ni Gio, simpleng ngiti lang pero may lalim sa mata. Ngunit bago pa man nila maipagpatuloy ang usapan, isang matinis na boses ang biglang sumigaw sa dulo ng hallway. Gio! Napalingon ang lahat. Isang babaeng naka-high heels, naka-designer dress at may dalang branded na handbag ang papalapit. Mahaba ang buhok, kumikintab sa ilaw at halatang sanay sa mga matang tumitingin. Lauren? Halos sabay-sabay na bulong ng staff. Ang pangalan ay agad na kumalat sa paligid. Lauren de la Vega. Kilalang anak ng business tycoon at matagal nang lumabas sa mga business pages bilang rumored fiancé ng bagong VP in training ng kumpanya. Lumapit siya kay Gio na para bang may sariling spotlight.
Oh my gosh, finally you're here! Sabay yakap ng walang pakundangan. Napatigil naman si Gio. Nanigas. Hindi agad makapagsalita. Narinig ni Alessa ang mga bulungan sa paligid. Fiancé daw? Siya pala yung jowa ng janitor? Hindi, tanga. Baka anak ng boss. Baka nagkakamali lang tayo. Baka si Gio hindi talaga janitor. Pero ang mas masakit pa kay Alessa ay ang mga sumunod na eksena. Tumalikod si Lauren, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, nakataas ang kilay. At ikaw naman, malamig na boses ni Lauren. Ikaw yung delivery girl na pinag-uusapan ng lahat, di ba? Buntis ka raw. Hindi agad nakasagot si Alessa. Tahimik lang siya, pero halatang nahihiya. Si Lauren, naglakad palapit, nakasandal pa sa braso ni Gio. Alam mo, dapat marunong kang lumugar. Nakakahiya sa fiancé ko. Nagtatrabaho siya sa malaking kumpanya, tapos nakikipaglandian ka sa harap ng mga tao? Miss, wala po ako. Nanginginig ang boses ni Alessa, pero siningitan siya ni Lauren. Halatang gusto siyang ipahiya. Wala raw. Buntis ka, diba? Kaya mo siguro iniisip na makahanap ng lalaki na may pera. Typical. Ang bawat salitang binitawan ni Lauren ay parang sampal sa pisngi ni Alessa. Lahat ng tao sa paligid, walang kumikilos. Si Gio nakatayo lamang sa gilid. Nakayuko, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Lauren, please. Mahinahon niyang sabi. Hindi mo kailangang gawin to dito. Why not? Sagot ni Lauren, nakangiti at mapanlait. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na may fiancé ka. So these girls, especially her, know their place. Lumingon si Alessa. Halatang gustong tumakbo palabas, pero pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim. Pinilit manatiling matatag. Wala po ako intensyong makisali sa buhay ninyo. Mahinang sabi niya, pero buo ang boses. Nagtatrabaho lang po ako dito. Trabaho? Tumawa si Lauren na mapait. Mukha kang desperada eh. Alam mo ba kung sino ako? Tahimik si Alessa. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit si Gio. Tama na, Lauren. Matigas ang tono nito. You're crossing the line. Crossing the line? Ngumiti naman si Lauren. Pero halatang panginginig ng boses. I'm just telling the truth, sweetheart. At sa puntong iyon, ginamit niya ang salitang iyon, sweetheart, na parang tinik sa dibdib ni Alessa. Lumingon si Alessa, mabilis na pinunasan ng mata, at naglakad palayo. Alessa! Tawag ni Gio pero hindi ito tumigil. Si Lauren ay halatang nagtagumpay. Ngumiti sa paligid at hinawakan ulit ang braso ni Gio. Come on, let's go to your meeting. You can explain later. Ngunit sa loob ni Gio, nagngangalit ang galit at guilt. Gusto niyang sigawan si Lauren. Gusto niyang sabihin sa lahat kung sino talaga siya. Ang tunay niyang pagkatao. At kung gaano siya nagpapasalamat kay Alessa. Pero hindi pa yon ang oras. Kailangan niyang manatiling undercover kahit na masakit. Habang naglalakad sila ni Lauren palabas ang hallway, tahimik siyang nagsalita. Lauren, next time, huwag mo nang idama yung ibang tao. Lalo na si Alessa. Why do you even care? Singhal ni Lauren. She's just nobody. Tumingin siya sa malayo, sa direksyong nilakaran ni Alessa. Hindi siya nobody. Mahinang sagot naman ni Gio. Kahit hindi mo pa alam. She's the reason I'm still standing here. At sa kabilang dulo naman ng hallway, nakatayo si Alessa sa tabi ng elevator. Pinipigilan ng luha. Hawak niya ang tiyan, marahang hinahaplos at bumulong. Huwag kang mag-alala, anak. Kaya ko to. Ang pinto ng elevator ay dahan-dahan nagsara, habang sa likod, nananatiling nakatingin si Gio, puno ng pagsisisi at ng lihim na damdaming hindi niya pa kayang ipaglaban. Tahimik ang buong hallway ng corporate building. Tanghali pero ramdamang lamig ng aircon na tila dumadaan sa buto. Nakatayo si Alessa sa may gilid ng elevator. Nakayuko
Hawak-hawak ang maliit na sobre. Sa loob nito ay nakaipit ang isang ultrasound photo, ang unang larawan ng kanyang dinadala. Habang naghihintay ng tawag mula sa supervisor, nanginginig ang kanyang kamay. Gusto niyang umuwi agad. Pagod na siya sa mga bulong at tingin ng mga tao. Sa mga pasaring na, ang kapal naman, buntis tapos nagtatrabaho pa. Pero kailangan niyang kayanin para sa anak niya. Bumukas ang elevator. Sabay bumalaga si Gio. Nakasuot siya ng simpleng uniform, bitbit ang cleaning cart. Pareho silang natigilan. Ilang segundo ng katahimikan, pero para kay Gio, parang tumigil ang mundo. Pasensya na. Mahina ang boses ni Alessa, sabay iling at yuko. Mabilis siyang sinubukang iwasan si Gio, pero habang nagmamadali siyang lumakad, nahulog ang sobre mula sa kanyang kamay. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Isang ultrasound photo ang lumapag sa tapat mismo ng paa ni Gio. Kasabay nito, mula sa bulsa ng bag ni Alessa, nahulog din ang kwentas. Iyong maliit na pendant na bilog, may ukit na buwan sa gitna. Napayuko si Gio, parang may humihila sa kanya pababa. Una niyang pinulot ang larawan. Nakita niya ang maliit na imahe, isang sanggol, may petsa sa taas. Same month, same year. Huminto siya at nanginginig ang kamay. Napatingin kay Alessa pero abala ito sa pag-aayos ng iba pang papel. Hindi alam na hawak na ni Gio ang pinakamalaking sekreto ng gabi nila. Sumunod niyang pinulot ang kwentas. Sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mahina niyang tawanan noon. Ang amoy ng alak sa gabi ng party at ang gabing pareho silang naligaw sa damdamin. Napasinghap si Gio. Ang pendant na iyon, siya mismo ang pumili. Ibinigay niya iyon sa babaeng nakilala niya bilang Bianca sa party. Pero si Alessa pala yun. Dahan-dahan niyang sinapo ang kwentas sa palad habang pinagmamasa ng ultrasound sa kabilang kamay. Naramdaman niyang parang pinipigilan siyang huminga. Lahat ng tanong na pinilit niyang kalimutan ay bumalik. Gio? Tawag ng isang staff sa dulo ng hallway, pero hindi siya umimik. Hindi niya kayang iangat ang tingin. Mula sa gilid ng mata niya, nakita niya si Alessa na lumalapit. Ay nako, salamat. Akin yan. Mahina nitong sabi sabay abot ng kwentas at papel. Hindi man lang niya napansin ang pagkakakuyom ni Gio o ang maputlang kulay ng mukha nito. Pasensya na, nadulas lang ako kanina. Dagdag ni Alessa. Pilit ang ngiti. Tumango lamang si Gio. Halos hindi siya makapagsalita. Nang bumukas muli ang elevator, pumasok si Alessa. Marahan, tanga ng tiyan na para bang may tinatagong mundo sa loob. Naiwan si Gio sa hallway. Nakatulala, hawak pa rin ang memorya ng kwentas sa palad. Pagkasara ng pinto, bumigat ang dibdib niya. Naramdaman niyang nanlambot ang tuhod. Same month, same night, same necklace. Tumulong luha sa pisngi ni Gio. Marahan pero dire-diretso. Hindi niya kayang itagong emosyon. Kung tama ang kutob niya, ang batang iyon. Anak ko ba to? Mahina niyang bulong. Halos pabulong lang sa sarili pero puno ng takot, pag-asa at pagsisisi. Napatungo siya. Pinisil ang pendant na naiwan sa kamay niya. May bakas pa ng init mula sa palad ni Alessa. At sa sandaling iyon, para bang muling narinig ni Gio ang mga tawanan ng gabing iyon. Ang huni ng piano sa background at ang tinig ng babaeng hindi niya nalimutan. Ngayon, alam niya hindi na siya makakatakas. Hindi lang ito simpleng pagkikitang muli. Ito ang pagbabalik ng lahat ng kasalanan, alaala at pag-ibig na pinilit niyang itago. Sa labas ng building, tuloy-tuloy ang normal na araw. Mga taong abala, tawanan, cellphone rings, pero sa hallway na iyon ay may isang lalaki halos madurog sa katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Hawak ang dibdib, pumikit si Gio at huminga ng malalim. Hindi pa siya sigurado, pero ang kutob niya, malinaw, matalim, at hindi niya kayang baliwalain. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya kayang takpan ng kahit anong yaman
o kapangyarihan. Ang takot na baka may anak siyang hindi niya kailanman nalaman. Lumakas ang hangin sa labas. Humahampas sa mga bintana ng maliit na rural clinic sa labas ng syudad. Kumukulog, kumikidlat. Sa bawat pagkidlat ay tila humahati sa dilim ng langit. Sa loob ng clinic nanginginig si Alessa, pawis sa pawis, habang humahabol ng hininga. Dok, masakit na po, parang lalabas na siya. Halos pabulong pero puno ng takot. Ang nurse na nagbabantay halatang kinakabahan din. Ma'am, maghintay po muna. Wala pa po si Doc. Naipit pa sa baha sa kabilang bayan. Napapikit si Alessa at kumapit sa gilid ng kama. Pero hindi ko na kaya, Diyos ko. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa bawat kirot na nararamdaman niya. Sa kabila ng kulog at hangin, biglang bumukas ang pinto ng klinik. Alessa! Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Si Gio, basang-basa, hingal na hingal, may putik sa pantalon at halatang tumakbo mula kung saan. Nang makita niya si Alessa, tumulo ang luha nito. Gio, bakit ka andito? Lumapit si Gio. Walang pagdadalawang isip, hinawakan ang kamay niya. I told myself, I won't leave again. Ang boses niya ay nanginginig, pero puno ng tapang. Bumalik ako, kasi hindi ko kayang wala ka. Nagtaka man si Alessa sa mga sinabi ni Gio, ay wala siyang magawa dahil sa mga nangyayari. Biglang kumidlat, sumabay ang malakas sa dagundong ng kulog. Ilang segundo lang, nag-blackout ang buong lugar, nawala ang ilaw, nawala ang lahat ng tunog maliban sa ulan at mga sigaw ng hangin sa labas. Brownout! Sigaw ng nurse. Wala rin tayong generator. Delikado dito, sabi ni Gio at agad na inikot ang tingin. Nakita niya sa bintana ang lumulubog na bakura ng klinik. Kailangan nating lumipat. May lumang bahay sa tabi ng kalsada. Mas matibay pa yon kesa dito. Tinulungan niya si Alessa na bumangon. Binuhat niya ito ng may buong pag-iingat habang pinoprotektahan ng tiyan. Sa gitna ng ulan, binaybay nila ang madulas sa kalsada. Basang-basa silang dalawa. Nanginginig pero hindi na tumigil si Gio kahit sandali. Pagdating nila sa lumang bahay, yari iyan sa kahoy. Amoy lumang alikabok at kahoy na nabasa at agad niyang pinahiga si Alessa sa luma at sirang sopa. Diyos ko, Gio, parang lalabas na. Okay, huminga ka lang. Narito ako. Walang doktor, walang ilaw. Ang tanging liwanag lang ay mula sa mga kidlat sa labas sa paminsan-minsang nagpapakita ng kanilang mga mukha. Hawak-hawak ni Gio ang kamay ni Alessa. Ramdam ang puwersa ng bawat kirot. Kaya mo to, Alessa? Sige lang, huminga ka. Gio, natatakot ako. Hindi mo kailangang matakot, kasama mo ako. Sa gitna ng sigaw, luha at ulan, naramdaman ni Gio na may kakaibang koneksyon silang dalawa. Hindi lang bilang dalawang taong pinagtagpo ng tadhana, kundi bilang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng isang gabi at ng isang buhay na bubuo ng panibago. Habang inaalalayan niya si Alessa, napunit ang manggas ng polo niya. Doon, lumitaw ang tattoo sa kanyang braso. Isang maliit na simbolo ng buwan at bituin. Sa bawat kidlat, kumikis na pito. Napatingin si Alessa, namilog ang mga mata. Yan yung tattoo sa party. Napahawak siya sa kanyang balikat, kung saan naman nakatago sa ilalim ng blouse ang kaparehong tattoo. Parehong hugis, parehong simbolo, parehong gabi ng kalasingan at damdamin na hindi na dapat maalala, pero hindi rin kayang kalimutan. Napatitig si Gio sa kanya, parang natulala sa katotohanan. So, it was you. It was really you. Bago pa siya makasagot ay sumigaw si Alessa sa sakit. Gio, ayan na, hindi ko na kaya. Agad siyang kumilos. Nanginginig pero determinado. Tinulungan niya si Alessa na huminga. Hawak ang kamay, pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang manggas niya. Makinig ka sa akin, Alessa. Huminga ka. Isa pa, kayanin mo. Gio, natatakot ako, baka... Walang baka. Kasama mo ko. Hindi kita iiwan. Isa, dalawa, tatlong hinga.
Hanggang sa narinig nila ang unang iyak ng sanggol sa gitna ng ulan. Mahina pa nung una, pero lumalakas habang tumatagal. Napahinga ng malalim si Alessa. Luhaan. Buhay siya! Ngumiti naman si Gio. Basang-basa, nanginginig pero may luha rin sa mga mata. Buhay siya! Dahan-dahan niyang inabot ang maliit na sanggol. Binalot sa lumang kumot. Tiningnan niya ito. Tapos si Alessa, parehong may halong pagod, takot at hindi maipaliwanag na saya. Tahimik ang sandali kahit sa gitna ng bagyo. Lumapit si Gio, hinalikan ng noo ni Alessa sabay bulong. Ito na yung gabi na hindi ko naiiwan. Sa labas patuloy ang ulan, pero sa loob ng lumang bahay may bagong buhay na nagsimula sa dalawang taong minsan ay pinaghiwalay ng tadhana at muling pinagtagpo ng isang bagyong nagdala ng liwanag. Tahimik ang maliit na silid sa lumang bahay na nagsilbing kanlungan nila magdamag. Amoy pa rin ang pinaghalong pawis, tugo at gatas, mga amoy ng isang bagong buhay. Sa tabi ng kama si Alessa ay nakahiga, maputla pero may ngiti habang pinagmamasan ng sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Gabi na. Tanging tunog ng mahina niyang paghinga at mga kuliglig sa labas ang naririnig. Sa tabi niya ay nakaupo si Gio. Balot pa rin ng takot at kaba. Kanina pa siya walang imik. Nakatitig lang sa mag-ina. Hawak niya ang maliit na kamay ng sanggol. Ang balat nito sobrang lambot, parang pinong tela. Napaluha siya nang maramdaman ang munting paggalaw nito. Ang liit ng kamay niya. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Ngumiti naman si Alessa. Pagod, pero masaya. Oo, pero malakas yan. Bigla namang tumigil si Gio. Para bang may bigat na sumalubong sa dibdib niya. Napayuko siya. Hindi makatingin kay Alessa. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago siya muling nagsalita. Alessa, mahina niyang sabi. Napatingin siya rito. Halatang pagod pa rin. Huminga ng malalim si Gio. Naramdaman niyang bumigat ang bawat salitang lalabas sa bibig niya. Hindi niya alam kung papaano sisimulan, pero alam niyang hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na pwedeng itago ang katotohanan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Bahagya namang kumunot ang noon ni Alessa, pero tahimik lang siyang nakinig. Yung gabing yon, nagsimula si Gio. Nanginginig ang boses. Yung party. Yung gabing nagkakalala tayo. Natigilan si Alessa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sanggol sa tabi habang ang mga mata niya ay nakatutok kay Gio. Paano man nalaman yan? Nagtagpo ang mga mata nila. Si Gio puno ng takot at guilt. Si Alessa naman puno ng pagtataka. I was there. Sabi ni Gio na halos pabulong. Ako yung lalaki noon, Alessa. Ako yung G. Parang bigla namang lumamig ang paligid. Si Alessa ay napasingha, napaatras sa unahan. Anong sabi mo? Tumulong luha ni Gio, sabay hawak sa ulo. Parang sinusuntok ng konsensya. Hindi ko alam na ikaw pala yun. Akala ko si Bianca. Yung kaibigan mong nagpakilala sa akin. Pero tayong naloko ng sitwasyon. Hindi ko alam na ikaw pala yung kasama ko. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang hindi makatingin kay Alessa. Nakayuko, nanginginig, at paulit-ulit na humihinga ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Si Alessa naman natulala. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi mo alam? Mahina niyang ulit, may panginginig sa boses. Gio, yun ang gabing nagbago ng buhay ko. Ang gabing akala ko may nagmahal sa akin. Kahit isang gabi lang. Tapos ngayon sasabihin mo hindi mo alam. Naramdaman ni Gio ang bigat ng bawat salita niya. Tumayo siya, lumapit kay Alessa, pero iniwas ito ang tingin. Alessa, hindi ko sinasadya. I swear, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw yon. Ibang-ibang mukha mo noong araw na yon. Pero alam mo na ngayon. Pabulong ni Alessa habang pinapahid ang luha. Bakit ngayon mo lang sinabi?
Humigop ng hangin si Gio, pero bago siya muli nakapagsalita, itinuloy ni Alessa. Mahina, pero puno ng sakit. Lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng hiya. Mag-isa kong tinaes. Bawat araw na tinitingnan ko tong tiyan ko, iniisip ko may lalaki, kahit hindi ako kilala. Minahal ako kahit sandali. Yun lang ang pinakawakan ko, Gio. Pero ngayon, huminto siya. Tumulo ang luha. Ngayon, parang ginulo mo lang ulit. Tahimik si Gio. Nanginginig ang labi at saka siya muling nagsalita. Halos pabulong. Dahil may isa pang katotohanan, Alessa. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Diretso sa mga mata nito. Hindi lang ako si Gio. Ang janitor na tinulungan mo. Ako rin ang anak ni Don Ramiro. Ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Napatigil si Alessa. Parang hindi siya makahinga. Anak ka ni Don Ramiro? Tumango siya ng marahan. Undercover training. Sinubukan kong maranasan ang buhay ng mga empleyado bago ako maging vice president. Kaya ako naging janitor. Kaya ako nandito. Tahimik. Ramdam ang katahimikan sa pagitan nila. Parang humaba ang pagitan ng hinga ni Alessa. Napatakip siya sa bibig. Nanginginig. So, lahat ng oras sa tinulungan kita. Ipinagtanggol kita. Pinanood mo lang ako. Habang ikaw pala. Hindi niya na ituloy. Lumuhod si Gio sa tabi ng kama. Umiiyak. Hindi ka sinasadya, Alessa. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Hindi ko ginustong itago to. Pero nung nakita ko yung ultrasound, yung kwintas, alam kong kailangan ko na magsabi kasi hindi ko kayang itago pa. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Ngumiti si Alessa pero may pait sa gilid ng labi niya. Nalaman mo lang dahil sa bata. Kung hindi, baka hindi mo pa rin ako nilapitan. Umiling si Gio, luhaan. Hindi totoo yan. Hindi pa ako sigurado nung una kung ikaw ba talaga yung babae na kasama ko. Mahal na kita noon pa man. Kahit hindi ko alam na ikaw yon. At mahal pa rin kita hanggang ngayon. Tahimik, tanging iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Hawak ni Alessa ang bata. Marahang pinatigil ang iyak, pero hindi niya mapigilang mapaluharin. Sa bawat pintig ng puso niya, ramdam niya ang sakit ng katotohanan. Ang pag-ibig na totoo pero puno ng kasinungalingan. Ang mga lihim na hindi niya hiningi. Si Gio nakaluhod pa rin sa tabi, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Please, Alessa, hayaan mong itama ko to. Hayaan mong patunayan kung hindi kita iniwan. Bumalik ako kaso wala ka na. Meron ako undercover training kaya hindi ko ikaw agad nakita. Ngunit sa mga mata ni Alessa, malinaw ang pag-alinlangan. Hindi niya alam kung magtitiwala pa ba siya sa lalaking minsang nagbigay ng panandaliang saya. Pero ngayon, nagdala rin ng pinakamalalim na sakit. At sa gitna ng katahimikan, habang bumabalik sa pagkakatulog ang sanggol, nagtanong siya sa sarili. Hanggang saan ang kaya kong patawarin para sa pag-ibig na to? Maaga pa lang ay nagsimula ng umalingaw-ngaw ang tunog ng mamahaling sapatos sa marmol na sahig ng Ramiro Group Tower. Ang bawat hakbang ay mabigat, sigurado at may otoridad. Nakatayo ang mga receptionist, nakanganga, habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng elevator. Mula roon bumaba si Gio, nakaitim na suit, perpektong planchado, at may kasamang 2 bodyguard. Hindi na siya lalaking may dungis. Nalangis sa uniforme ng janitor. Ang tindig niya ngayon ay parang ibang tao. Matikas, kalmado, ngunit may apoy sa mga mata. Tahimik ang buong lobby. Parang sabay-sabay silang natigilan nang makilala siya. Si Gio, bulong ng isang staff. Yung janitor, sagot ng isa. Halos hindi naman makapaniwala. Bakit siya may escort? Ngumiti lamang si Gio ng bahagya. Ang dating mahiyain at tahimik na empleyado, ngayon parang ibang nalalang. Ang anak ng may-ari ng kumpanya.
Habang naglalakad papunta sa executive floor, sumunod ang mga mata ng lahat. Ang mga dating tumatawa sa kanya ngayon ay tahimik. Ang mga umiiwas noon ngayon ay nabubuntong hininga ng hiya. Sa 30 palapag, naghihintay naman si Don Ramiro sa kanyang opisina. Malawak ang silid. May mga antikong larawan sa dingding at tanaw mula sa bintana ang lungsod. Nang pumasok si Gio, hindi agad nagsalita ang matanda. Nakatitig lang ito sa kanya. Mahigpit, pero may kakaibang lambing sa mga mata. "You're back," mahinahon na sabi ni Don Ramiro. "Yes, sir," sagot naman ni Gio. Tinanggal ang kanyang shades. "Hindi na bilang janitor, pero bilang anak mo." Tahimik, nagtagpo ang mga mata nila. Isang ama na matagal na naghintay at isang anak na matagal ding nagtago. "Sit down," utos si Don Ramiro, sabay abot ng baso ng tubig. "You made quite an entrance downstairs. The staff are probably still recovering." Bahagya namang umiti si Gio. Baka kailangan nila ng kaunting gulat para maalala nila kung paano nila tratuhin ang mga nasa ilalim nila. Tumaas ang kilay ng matanda. So this is about power." Umiling naman si Gio ng marahan. "Hindi pa. It's about truth." Tumayo siya, huminga ng malalim at lumapit sa mesa. "And I need to tell you something. Lahat ng dahilan kung bakit ako nawala, kung bakit ako nagtagal bilang janitor, may kinalaman sa isang babae at sa isang bata." Napatingin si Don Ramiro, nagbago ang ekspresyon. "Go on." "Her name is Alessa," sabi ni Gio na diretso ang tingin. Isa sa mga empleyado rito. She worked hard, loyal, tahimik lang. Pero dahil sa mga nangyari noon, nabuntis ko siya pa. At ngayon, may anak na ako. Tahimik, walang kumilos. Ang mga kamay ni Don Ramiro ay bahagyang kumapit sa mesa. "You got someone pregnant?" "Yes," matatag na sagot ni Gio. "And I'm not running away from it. I'm taking responsibility. I love her. I love my child." Huminga ng malalim si Don Ramiro. "So, that's what this is about. You disappeared for months. And now you return not just as my son, but as a father." "Yes." Matagal sila nagtitigan. Sa loob ng ilang sandali, tanging tik-tak ng relo sa dingding ang maririnig. Sa huli, bahagyang umiti si Don Ramiro. Hindi ngiti ng pagkadismaya kundi ng pagtanggap. "You found your heart," sabi ng matanda na may halong pagod at lambing sa tinig. Si Gio naman ay tumango, bahagyaring lumuwag ang dibdib. "I did pa. But I didn't just find my heart." Huminto siya, bahagyang napatingin sa labas ng bintana. "I found my family." Isang katahimikan at saka bumuntong hininga si Don Ramiro. "Then maybe it's time this company learns what leadership truly means. Compassion, not power." Nang mga sandaling iyon ay pumasok si Lauren, ang executive assistant na minsan ay nagmamalaki kay Gio at minsang ikinahiya niya. Nakaayos pa rin, ngunit halatang nagulat nang makita ang eksena. "Sir Ramiro, the board members are..." Tumigil siya na makita si Gio. "Gio?" Ngumiti naman si Gio. Kalmado, pero may tinig ang otoridad. "Good morning, Lauren. Or should I say, assistant manager." Napasinghap siya at hindi alam kung ngingiti ba o yuyuko. Akala ko." "Akala mo janitor lang ako." Putol ni Gio. Mahinahon pero may bigat. "At akala ko rin dati. Kailangan ko magmakaawa para mapansin. Pero ngayon alam ko na, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapatunayan ang halaga mo." Namilog ang mata ni Lauren at napayuko at halos hindi makatingin. Si Don Ramiro naman seryosong tumingin sa kanya. "Miss Lauren, from now on, I expect respect from all employees, whether they clean the floors or sit in this office." "Yes, sir,"
Mahina niyang sagot na halos nanginginig. Lumapit si Gio sa ama. At marahang inabot ang kamay nito. Thank you for letting me do things my way, pa. Ngumiti naman si Don Ramiro sabay sagot. You did more than what I expected. You learned what no classroom could teach. Humility. Tumango naman si Gio. And love. Pagkatapos ay sabay silang lumabas ng opisina. Habang naglalakad sila sa hallway, lahat ng empleyado ay tumigil sa ginagawa. Lahat ng mata ay nakatuon kay Gio, ang dating janitor na ngayon tunay ng nagwagmana ng kumpanya. Ngunit sa loob ni Gio ay walang yabang. Ang laman lang ng isip niya ay ang imahe ni Alessa, ang maliit nilang anak at ang tahanang gusto niyang buuin. Hindi sa taas ng gusali, kundi sa lakas ng puso. At sa dulo ng hallway, bago siya pumasok sa elevator, muling tumingin si Gio sa mga empleyado. Remember, sabi niya na kalmado pero malinaw, the person beside you might be more than what you see. Kaya bago kayo manghusga, matuto kayong makinig. Tahimik silang lahat at nang magsara ang pinto ng elevator, ramdam ng buong building na may bagong yugto na magsisimula. Hindi lang para sa Ramiro Group, kundi para sa lalaking minsang itinuring na walang halaga. Ngunit ngayon ay nagpapakita kung ano ang tunay na kapangyarihan, ang puso. Nang manganak si Alessa, diniretso siya ni Gio sa ospital. Mainit ang sikat ng araw nang dumating si Alessa sa harap ng gusali. Bitbit niya ang maliit na bag at ang baby carrier kung saan mahimbing na natutulog ang anak niya. Nakatupi ang resibo sa kanyang kamay. Huling bayad para sa hospital bill na lang mag-ina. Tahimik siyang pumasok sa lobby. Suot ang simpleng blouse at maong, pero may dignidad sa bawat hakbang. Ma'am, sandali lang, sabi ng guard. Iniunat ang kamay. Bawal pumasok dito nang walang appointment. Ngumiti naman si Alessa ng mahinahon. Magbabayad lang po ako ng accounting. Pero bago pa man siya makalusot, biglang sumabog ang tunog ng malalaking hakbang mula sa main entrance. Bumukas ang mga pinto. Pumasok si Gio. Nakasuot ng maitim na suit. May kasamang ilang bodyguards at executive staff. Tahimik ang lahat, kahit ang receptionist ay napahinto rin sa pag-type. Matatag ang tindig ni Gio, pero sa mga mata niya may init at lambing nang makita si Alessa. Clear the path. Malamig ang utos sa mga bodyguard. Mabilis sa mga umatras sa mga ito. At ang dating nagtaboy kay Alessa, ngayon ay nakayuko na at halos hindi na makatingin. Lumingon si Gio kay Alessa at nginitian niya ito. Hinahanap kita. Sabi niya na mahinahon pero may bigat sa bawat salita. Lumapit siya ng dahan-dahan, sabay tingin sa sanggol. At siyang dahilan kung bakit ako nagbago. Tahimik ang buong lobby. Ang mga empleyado ay nagkakatinginan. Tila hindi alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa may isa sa mga bodyguard na marahang nagsalita. By the order of the air, everyone, bow down. Sabay-sabay na yumuko ang buong kumpanya. Ang mga dating nagmataas, ang guard, ang receptionist, pati ang HR head, lahat nakatungo na walang imik. Ilang saglit ng katahimikan bago lumapit si Gio kay Alessa. Wala kang dapat ikahiya, sabi ni Gio na may ngiti sa labi. Ang babaeng tumulong sa taong walang halaga sa paningin ng iba, siyang tunay na may puso. Tumulong luha ni Alessa. Gio, hindi ko naman kailangan to. Ginawa ko lang naman ang tama. I know, sagot ni Gio. Pero kailangan nilang matutunan kung anong respeto. Lumapit pa siya, marahang hinawakan ng kamay ni Alessa at hinaplos ang ulo ng anak nila. This is our family, sabi niya. At wala nang pwedeng manghamak sa inyo. Tumingin si Alessa sa paligid. Sa mga tao ngayon ay nakayuko, takot at napahiya. Hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Hindi ko sila kailangang gantihan, Gio. Mahinahon niyang sabi. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. May anak tayo, may buhay tayo. Iyon ang totoo nating panalo. Ngumiti naman si Gio at sa unang pagkakataon tila gumaan ang loob niya.
Then, let this moment be the start of everything new. Bulong niya. Lumapit ang ilang executive at mahinang nagsalita. Sir, the board is ready. Tumango naman si Gio. Let them wait. This is more important. Lumapit siya sa mikropono sa gitna ng lobby. From this day forward, malakas niyang sabi, this company will uphold compassion above all. No more judgment, no more arrogance. I was once a janitor here, and I met the woman who showed me what true strength looks like. Tumitig siya kay Alessa. Her name is Alessa. She is my heart. She saved my life. Nagpalakpakan ng ilang staff. Tahimik noong una, hanggang sa buong lobby na puno na ng masigabong palakpakan. May mga lumapit at nagsabing, Ma'am, sorry po sa mga nagawa namin noon. Ngumiti lamang si Alessa. Pinisil ang kamay ng anak niya. Habang papalabas sila ng building, tahimik naman ang lahat. Pero iba na ang mga tingin. Hindi na pang mamata, kundi pagalang. Si Alessa, ang dating buntis na kargadora, ngayon ay ina ng tagapagmana ng kumpanya. Hindi siya prinsesa, pero sa araw na iyon, lahat ay yumuko sa tunay na reyna ng kababaang loob. Isang linggo matapos ang eksena sa ospital, kumalat sa buong kumpanya ang balitang hindi basta-basta ang bagong CEO. Hindi lang siya si Gio Ramiro, anak ng mayamang si Don Ramiro, kundi siya rin ang dating janitor na pinagtawanan, minamaliit at sinigawan ng mga tao ngayon ay nanginginig sa takot. Lunes ng umaga, maagang nagtipon ang lahat sa lobby. Parehong lugar kung saan minsan pinahiya si Alessa. Pero ngayong araw, iba ang hangin. Tahimik, mabigat. Parang may malaking pagbabagong magaganap. Sa gitna ng lobby pumasok si Gio suot ang dark gray suit. Malinis, maamo, pero matalim ang mga mata. Sa braso niya buhat ang kanilang sanggol, nakabalot sa puting kumot. Kasunod niya ay si Alessa, payak pero marangal ang tindig. Nakasuot ng cream dress at may ngiti sa labi na may halong tapang. Good morning. Boses ni Gio na mababa pero malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong hall. Today, we talk about justice. Tahimik ang lahat. Wala ni isang kumibo. Marami sa inyo, patuloy niya, ang tumingin sa tao batay sa suot, sa trabaho, sa itsura. You mocked kindness. You laughed at compassion. But this company? Tumigil siya saglit. Tinapunan ng tingin ang paligid. Will no longer tolerate cruelty. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga taong minsang nagmalupit. Ang HR head na pinahiya si Alessa sa cafeteria. Ang receptionist na tumawa nung una siyang pinalayas. At ang supervisor na nagsabing hindi karapat-dapat sa clinic ang isang janitor. Ang bawat isa ay lumapit, nanginginig, at humarap sa kanya. Effective immediately, sabi ni Gio na kalmado pero matalim. You are reassigned to janitorial and maintenance service for a full year, with full pay, but no title. Let this remind you that no job defines a person's worth. Tahimik ang paligid. May ilan na napayuko. May ilan na napaluha. Ang dating mataray na HR head, ngayon ay nanginginig habang inaabot ang bagong assignment paper. Sir, patawad po. Bulong nito na luhaan. Tumungo lang si Gio. Learn from it. Be better. Sa dulo ng pila nakatayo si Lauren. Elegante pa rin pero bakas ang kaba sa mukha. Lauren, sabi ni Gio na tumitig sa kanya. You told the world you were engaged. You lied to the press. You tried to destroy her reputation. Gio, please. Mabilis sa sagot naman ni Lauren na nanginginig. It was all for love. Love doesn't lie. Putol ni Gio. And love never humiliates others to win. Isang assistant ang lumapit dala mga dokumento. Effective today, sabi ni Gio. Your contract as PR director is terminated. Security, escort her out. Napahawak si Lauren sa dibdib, napaiyak. Pero bago pa siya tuloy umalis, lumingon siya kay Alessa.
Sa unang pagkakataon, walang galit sa mukha nito. Puro hiya at pagsisisi. I'm sorry, mahina niyang sabi bago siya tuluyang inalalayan palabas ng building. Nang makaalis si Lauren, lumapit ang security guard na minsang humarang kay Alessa sa ospital. Nakayuko siya at halatang nahihiya. Ma'am, sir, patawad po talaga. Hindi ko alam. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ngumiti naman si Alessa ng mahinahon. Wala na yun. Lahat tayo natuto. Tumango si Gio. Ang mahalaga, hindi mo na uulitin. Tahimik ang buong lobby. Parang may naalis na bigat sa hangin. At sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Gio kay Alessa. Buhat pa rin ang kanilang anak. Natingin sa kanya ng may ngiti. Nagulat ang lahat nang bigla siyang lumuhod sa harap ni Alessa. May kislap sa mga mata. May luha pero puno ng tapang at pagmamahal. Hinugot niya mula sa bulsa ang isang simpleng singsing. Hindi mamahalin pero makintab at may ukit na maliit na bituin. Kapareho ng pendant na kwintas si Alessa. Alessa, mahina niyang sabi na nanginginig ang boses. You've seen me at my lowest. As a janitor, a stranger, a coward who left without goodbye. But you still helped me when everyone else turned away. Hinawakan niya ang kamay ni Alessa, inilagay ang singsing sa palad nito. I was the man that night, and I will spend the rest of my life making it right. Mahal kita. Tumulo ang luha ni Alessa, hindi niya napigilan. Gio, mahal kita, Alessa. Ulit pa ni Gio. Mahina pero malinaw, sabay tingin sa anak nila. And I promise this time, I'll never walk away. Hawak ang sanggol marahang inilapit ni Gio kay Alessa. Together, sabi niya. As a family. Wala namang salita si Alessa, tanging pag-iyak at pagngiti lamang. Tinanggap niya ang singsing sa mayakap sa kanya, palakpakan ng buong kumpanya. Hindi dahil sa takot, kundi sa paghanga. Ang dating janitor at ang dating delivery girl ngayon ay nakatayo sa gitna ng lobby. Magkahawak kamay. May bagong simula. Wala nang yuko, wala nang pagmamaliit. Ang natira na lang ay paggalang, hustisya at tunay na pag-ibig. Ang dating malamig na lobby ng kumpanya kung saan minsang tumulo ang luha ni Alessa sa hiya at pangmamata, ngayon ay nababalot na ng liwanag, halakhak at musika. Mga bulaklak sa bawat gilid, pulang carpet sa gitna at mga chandelier na kumikislap na parang mga bituin. Hindi ito basta kasal. Ito ang araw ng pagtubos at pag-ibig. Tumugtog ang choir. Binubuo ng mismo mga empleyado minsang nandoon nung siya'y pinahiya. Ang kanilang mga tinig ay parang dasal. Malambing, totoo, at puno ng paghingi ng tawad. Sa gitna ng lahat nakatayo si Gio. Suot ang klasikong itim na tuxedo, ngunit sa mata niya, halatang nangingilid ang luha ng tuwa. Hawak niya ang maliit na kahon ng singsing, simbolo ng pag-ibig na pinagdaanan sa luha. Bagyo at muling pagbangon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumingon ang lahat. At doon, lumakad si Alessa. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, suot ang puting bestidang tila gawa sa ulap. Ang bawat hakbang niya ay parang sagot sa lahat ng pagmamata noon. Bawat kislap ng mata niya ay paalala na minsan, ang pinakamahinang puso ang nagiging pinakamatatag. Ang mga dating bumababa sa kanya, ngayon ay nakatayo, nakangiti, may halong hiya at paghanga. Sa harap naman ng altar na itinayo mismo sa lobby, naghintay si Gio. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang mundo. Lahat ng sakit, takot at hiya ay napalitan ng payapang tibok ng puso. Nasa unang hilera si Don Ramiro. Nakangiti at pitpit ang kanilang anak. Maayos na nakabalot sa puting tela. Ang dating istriktong CEO ngayon ay isa ng mapagmalasakit na lolo na punong-puno naman ng pagmamalaki. Ang ganda niya, anak. Mahina niyang sabi kay Gio. Tumango si Gio na halos papulong. Tulad po ng nanay niya. Nasa tabi naman si Bianca,
ang matalik na kaibigan ni Alessa, tahimik na umiiyak sa saya. Hindi ako umiiyak sabi niya sabay tawa, pero tuloy-tuloy ang luha. Grabe, dati kargadora ka lang sa likod ng building na to. Ngayon, ikakasal ka na sa CEO. Queen ka talaga, bes. Ngumiti naman si Alessa, sabay pisil sa kamay ni Bianca bago siya lumapit kay Gio. Nang magtagpo ang kanilang mga palad, ramdam ni Gio ang panginig, hindi dahil sa kaba, kundi sa bigat ng emosyon na bumabalik. Alessa, bulong ni Gio habang tinitingnan siya sa mata. Noon, nawalan ako ng direksyon. Pero nang dumating ka, tinuruan mo ako makita ang halaga ng bawat tao. At ngayon, sa harap ng lahat, ipinapangako kong hindi na kita iiwan. Tumulong luha ni Alessa pero ngumiti siya. Hindi mo naman kailangang mangako. Kasi sa puso ko alam kong totoo ka na ngayon. Palakpakan at hiyawan, kumanta ang choir ng You Are My Home, version na Tagalog at English. Habang nagsusuot sila ng singsing ay tila sumabay naman ang bawat ilaw ng chandelier. Kumikislap na parang mga bituing saksi sa pagmamahala nila. Pagkatapos ng seremonya, kinuha ni Don Ramiro ang baby mula kay Bianca at iniabot sa mag-asawa. Sa inyo na siya, sabi niya. Ibinalik ko sa mga magulang na marunong magmahal ng totoo. Hindi sa posesyon, hindi sa pera, kundi sa puso. Ngumiti si Alessa, hinalikan ang noo ng anak. Si Gio naman iniyakap silang mag-ina. Mahigpit, puno ng pasasalamat. Nag-flash ang mga kamera. Bumagsak ang mga confetti. Ang choir kumanta ng masiglang awitin habang ang mag-asawa ay naglakad sa pulang carpet. Hawak kamay, may ngiti sa labi at pag-asa sa mata. Sa likod nila nakasabit sa dingding malaking karatalang may bagong motto ng kumpanya. Sa bawat manggagawa, may kwento ng dangal. At sa boses ni Gio, maririnig ang huling linya. Malambing, may tinig ng pagmamalaki at pagmamahal. Dati siyang kargadora. Ngayon, reyna na ng pusong minsang nanghina. Pero, nagwagi. Isang kwento ng pagbangon, pag-ibig at hustisyang ipinaglaban. Hindi sa galit, kundi sa kabutihang nananatiling matatag hanggang dulo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.